Ang ating pangunahing karakter ay nagising sa katawan ng isang absolute loser na noble na si Liam. Nang mapagtanto niya na siya ngayon ay nasa katawan ng isang bata, agad siyang nagpanik. Pinagalitan siya ng kanyang ama dahil sa ginagawa niyang eksena, ngunit dahil maganda ang mood ng kanyang ama sa araw na iyon, sinabihan lamang siya na umupo at huwag maging isang malaking disappointment. Hindi pa rin makapaniwala si Liam na totoo ang lahat ng ito, kaya inisip niyang baka magising siya sa totoong buhay kalaunan. Ngunit kinabukasan, nagising siyang si Liam Hamilton pa rin, kaya napilitan siyang tanggapin na ito na ang kanyang bagong buhay. Ilang sandali pa, pumasok sa kanyang silid ang personal niyang maid upang tulungan siyang magbihis. Kaya't nagtanong si Liam sa kanya ng ilang bagay at nalaman na siya pala ang fifth son ng isang count, at ang party na ginanap kahapon ay para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng kanyang bagong silang na kapatid na babae. Sa sumunod na araw, nagkaroon ng pag-uusap si Liam at ang kanyang nakatatandang kapatid na si Bruno upang subukang maintindihan pa ang kasalukuyan niyang buhay. Natuklasan niyang si Bruno ay ang fourth son ng pamilyang Hamilton, isang noble family. Ngunit napag-alaman rin niya na nasa bingit na ng pagkawala ang kanilang status bilang noble. May patakarang umiiral upang maiwasan na ang mga noble families ay maging parang mga entitled Karens. Ang patakarang ito ay nagsasaad na ang bawat noble family ay kailangang makagawa ng isang dakilang bagay sa loob ng 3 henerasyon. Kung hindi, tatanggalin ang kanilang noble status at sila'y ibababa bilang mga commoner. Napag-alaman na ang Hamilton family ay nasa kanilang 3rd generation na walang anumang malaking nagawa, dahilan kung bakit ang kanilang ama at ang panganay na anak na si Albrevet ay lubhang kinakabahan. Gusto nilang makagawa ng kontribusyon sa lipunan upang mapanatili ang kanilang status bilang noble. Si Bruno, sa kabilang banda, ay walang pakialam kahit mawalan pa siya ng status bilang noble at maging isang commoner, dahil siya'y isang chill na tao na hindi nag-aalala sa mga ganitong bagay. Nagulat si Liam sa pagiging kalmado ni Bruno sa sitwasyon, ngunit sa totoo lang, wala rin siyang pakialam. Kakadating lang niya kahapon sa buhay na ito, kaya wala pa siyang ideya kung ano ang dapat niyang gawin. Sa gitna ng kanilang usapan, dumating ang kanilang guro at inanunsyo na magsisimula na ang magic lectures nila. Nang marinig ni Liam ang salitang magic, tumayo siya agad mula sa kanyang upuan at tinanong kung talaga bang matututo siyang gumamit nito. Nagulat si Bruno sa sigasig ni Liam, kaya sinabi niya na may mga grimoires sa family storeroom at maaaring tingnan ni Liam ang mga iyon kung gusto niya. Gayunpaman, binalaan siya ni Bruno na huwag masyadong umasa dahil karamihan sa mga tao ay walang aptitude para sa magic. Kahit ganoon, hinikayat siya ng magic instructor na pag-aralan ito dahil mahalaga ang pag-unawa sa magic kahit hindi niya ito magamit. Pumunta si Liam sa kanyang maid at humiling na ipakita sa kanya kung nasaan ang mga grimoires. Dinala siya ng maid sa mansion study, at labis siyang humanga sa dami ng kaalaman na naroon. Habang naghahanap, nakakita siya ng isang libro tungkol sa basic fire magic. Binuksan niya ito at nagdesisyong subukan ang mga nakasulat na tagubilin. Sa kanyang unang pagtatangka, nagawa ni Liam na makalikha ng apoy sa dulo ng kanyang daliri, na talagang kahanga-hanga para sa isang baguhan. Pagkatapos nito, pumunta siya sa opisina ng kanyang ama upang humingi ng pahintulot na gamitin ang Grimoire Library, ngunit hindi siya gustong kausapin ng kanyang ama. Kaya, sa halip na mag-usap, padabog na sinabi ng kanyang ama na maaari niyang gawin ang kahit anong gusto niya. Bagamat medyo nakakapanlumo ang interaksyon nila ng kanyang ama, ang mahalaga ay nakuha ni Liam ang pahintulot na gamitin ang Grimoire Library. Sa mga sumunod na araw, ginugol ni Liam ang kanyang oras sa pagmaster ng lahat ng basic elemental spells. Kalaunan, natutunan niya kung paano i-cast ang mga ito nang hindi na kailan ganing basahin ang Grimoire, na labis na ikinagulat ni Bruno dahil hindi siya marunong gumamit ng magic kahit kaunti. Sinabi ni Bruno na kahanga-hanga si Liam, at malamang na makikilala siya balang araw. Gayunpaman, nagtanong si Bruno tungkol sa motibasyon ni Liam at tinanong kung kaya ba siya nagsusumikap matutunan ang magic ay dahil nais niyang maging susunod na family head. Dagdag pa ni Bruno, kung iyon ang layunin niya, maaaring maging target siya ng kanilang nakatatandang kapatid. Ngunit sinabi ni Liam na wala siyang interes sa politika ng kanilang pamilya. Sa totoo lang, iniisip lang niyang, cool, ang magic. Dahil na-master na niya ang lahat ng novice spells, nagpa siya siyang magsimula ng ice magic. Habang palabas siya ng library, bigla siyang pinatawag ng kanyang ama. Narinig ng kanyang ama ang tungkol sa talento ni Liam sa magic, at kahit wala siyang pakialam sa anak ilang araw na ang nakalipas, bigla siyang naging interesado kay Liam. Humingi siya ng magic demonstration, kaya ipinakita ni Liam na kaya niyang gumamit ng magic nang hindi binubuksan ang grimoire. Labis itong ikinatuwa ng Count dahil naisip niyang magagamit si Liam para mapanatili ang kanilang family's position.
Sinabi ng kanyang ama na maaari niyang gamitin ang anumang resources na kailangan niya para sa kanyang magic studies. Bigla namang dumating ang ulat na may isang tao na nakita sa kanilang lupain. Inutusan ng Count ang mga sundalo na magmabalisa upang hulihin ang lalaki. Mukhang malaking banta ang taong ito, ngunit walang pakialam si Liam dahil wala naman itong kinalaman sa kanya. Bumalik siya sa kagubatan upang magpraktis ng kanyang magic. Habang naglalakad siya sa kagubatan, nakita niya ang isang lalaki na nakaupo sa ilalim ng puno. Mukha itong kinakabahan at tinanong si Liam kung miyembro ba siya ng Hamilton family at naroon para hulihin siya. Kinumpirma ni Liam na miyembro nga siya ng Hamilton family, ngunit sinabi niyang wala siyang interes na hulihin ito dahil hindi niya alam kung sino ang lalaki. Laking ginhawa ng lalaki nang marinig ito, ngunit napansin niyang may dalang grimoire si Liam. Tinanong ng lalaki kung nag-aaral ba siya ng magic, at kinumpirma ito ni Liam. Sinabi rin niya na magpapraktis siya dahil ang patuloy na practice ang susi sa pagpapahusay. Bago umalis si Liam, tinanong siya ng lalaki kung gusto niyang matuto ng mas epektibong paraan ng paggamit ng magic. Napukaw nito ang interes ni Liam kaya tinanong niya kung ano ang ibig sabihin ng lalaki. Ipinakita ng lalaki ang isang teknik na nagpapahintulot na gumamit ng 5 iba't ibang klase ng magic ng sabay-sabay. Labis na humanga si Liam at tinanong kung maaari siyang turuan ng mabilis na magic lesson. Nagulat ang lalaki sa pagiging magalang ni Liam, dahil karamihan sa mga noble ay kilalang arogante. Pero naiiba si Liam, marahil dahil bago pa lang siya sa mundong ito. Sa unang leksyon, ipinaguhit ng lalaki kay Liam ang 2 diagram sa lupa ng sabay. Nagawa ito ni Liam ng mahusay kaya't inutusan siyang mag-cast ng 2 spells ng sabay, isang flame cutter sa kanan at isang fireball sa kaliwa. Pagkatapos i-visualize ang spells, nagawa ni Liam ang sabay na pagcast sa unang subok, na labis na ikinabilib ng lalaki. Ipinasubok ng lalaki na mag-cast ng 3 spells ng sabay. Sa una, mukhang gumagana ito, ngunit biglang naubos ang kanyang magic, kaya nabigo siya. Sinabi ng lalaki na ang dahilan ay kulang pa ang magic power ni Liam para mapanatili ang simultaneous cast. Pinaliwanag din ng lalaki na ang multi-spell casting technique ay gumagana lamang sa prime numbers. Maaari kang gumamit ng 1, 2, at 3 spells ng sabay, ngunit hindi gagana ang 4 na spells kahit anong gawin mo. Ang limitasyon ng lalaki ay 13 spells ng sabay, na sobrang kahanga-hanga, ngunit dahil sa laki ng kanyang magic power, kaya pa niyang umabot sa 6 kung gugustuhin niya. Dahil sa patakaran ng prime number rule, hindi makakapag-activate si Liam ng mas mataas na semo casting hanggang ang kanyang magic power ay kaya nang suportahan ang 17 spells. Sa ngayon, si Liam ay 12 spells pa lang ang kaya, ngunit naniniwala ang lalaki na, sa pamamagitan ng maayos na training routine, may aangat ni Liam ang kanyang magic power sa matataas na antas. Upang tulungan siya, iniaalok ng lalaki ang isang espesyal na ring. Ang ring na ito ay parang isang malaking grimoire at mayroong iba't ibang spells na nakaimbak dito, kaya maaaring pag-aralan ni Liam ang mga iyon anumang oras. Masiglang isinuot ni Liam ang singsing, at higit sa 300 spells ang nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Labis siyang nasasabik na subukan ng mga ito kaya tumingin siya sa kagubatan at inactivate ang windshot spell, na lumikha ng isang malakas na ihip ng hangin. Tuwang-tuwa si Liam sa naging resulta kaya bumaling siya sa lalaki upang pasalamatan ito, ngunit biglang wala na ang lalaki. Nang biglang dumating ang maid ni Liam, binalaan siya nito na delikado ang magpagala-gala sa kagubatan mag-isa sa ngayon. Ayon sa maid, may isang kaina-hinalang tao na pinaghahanap, kaya pinayuhan niya si Liam na mag-ingat sa pakikipag-usap sa mga estranghero. Bukod doon, dala rin ng maid ang isang grimoire na nais ng kanyang ama na ibigay kay Liam. Iniabot niya ito kay Liam bago bumalik sa mansyon. Pagkaalis ng maid, muling lumitaw ang lalaki sa likuran ni Liam. Agad siyang tinanong ni Liam kung saan siya nagpunta kanina. Sinabi ng lalaki na hindi siya umalis, gumamit lamang siya ng invisibility magic upang manatiling nakatago dahil hindi siya maaaring makita ng iba sa lugar na iyon. Pag-usapan man iyon, napansin ng lalaki ang bagong grimoire na nakuha ni Liam. Sinabi niya na mukhang kawili-wili ang librong iyon at inalok siyang turuan ng isang trick. Pinagbukas niya si Liam ng grimoire at sinabing subukang mag-summon ng isang spirit habang suot ang singsing na ibinigay sa kanya. Sinubukan ito ni Liam at nag-summon siya ng fire spirit, ngunit sa halip na manatili ito sa labas, na-absorb ito sa singsing. Inulit niya ito sa iba pang elemental spirits, at lahat ng ito ay naimbak sa singsing. Ngayon, maaari niyang hingin ang tulong ng mga spirits anumang oras. Pagkatapos mag-train ni Liam, napansin niyang wala na ang lalaki at sa pagkakataong ito, siguradong hindi na siya babalik. Bago umalis ang lalaki, iniwan niya ang isang mensahe para kay Liam na isinulat sa lupa,
Ipagpatuloy mo ang iyong pag-eensayo sa magic at tiyak na magiging isang dakilang salamangkero ka sa hinaharap. At, huwag mo akong isusumbong ha, kung may magtanong, sabihin mo na wala ako dito. Bagamat kaunti lamang ang alam ni Liam tungkol sa lalaking iyon, hindi may kakaila na mas marami siyang natutunan sa hapong iyon kaysa sa maaaring matutunan niya ng mag-isa. Kaya't mula noon, kinilala niya ang lalaki bilang kanyang master at magpasawalang hanggan siyang magpapasalamat sa kanya. Isang buwan ang lumipas mula nang unang makilala ni Liam ang kanyang master. Sa panahong iyon, naging mas consistent siya sa kanyang training, at ngayon ay mas bihasa na siya sa paggamit ng kanyang magic. Isang araw, lumapit si Bruno kay Liam at nagulat nang makita na nakagawa si Liam ng white charcoal gamit lamang ang magic. Ang white charcoal ay mas mainit ang pagkasunog kumpara sa ordinaryong charcoal at hindi ito naglalabas ng usok. Napakakagamit nito, ngunit halos imposible itong gawin ng walang special furnace at extreme precision. Kaya't labis ang paghanga ni Bruno na nagawa ito ni Liam nang walang anumang kagamitan, kundi magic lang. Napansin din ni Bruno ang isang bag na puno ng Elcro crystals, mga crystals na nakakatulong sa pag-restore ng nagamit na magic power. Tinanong niya si Liam kung siya rin ba ang gumawa ng mga iyon. Kinumpirma ni Liam na siya nga, bagamat aminado siyang nahirapan siyang ma-perfect ang proseso noong una. Kinakailangan kasi nito ang sabay-sabay na paggamit ng 5 klase ng magic, ngunit sa huli ay nakuha niya rin ang tamang paraan. Masaya si Bruno na makita ang talento ng kanyang nakababatang kapatid. Ipinahayag niya na malamang kaya na ni Liam na tumayo sa sarili nitong mga paa. Bilang Polem, sinabi ni Bruno na ikakasal na siya kaya hindi na siya madalas na makikita sa mansyon. Nabigla si Liam dahil iyon ang unang beses na narinig niya ang tungkol sa kasal ni Bruno. Ipinaliwanag ni Bruno na ikakasal siya sa isang mababang ranggo na noble family. Bagamat mas maliit ang yaman ng pamilya ng mapapangasawa niya kumpara sa Hamilton family, magkakaroon naman siya ng mas malaking kalayaan, kaya masaya siya sa kasunduan. Hindi alam ni Liam kung ano ang mararamdaman tungkol dito, ngunit sinabi niyang masaya siya para kay Bruno. Bago umalis, binigyan ni Bruno ng payo si Liam, sinabi niya na ang kanilang ama ay talagang nais magkaroon ng anak na babae upang maipakasal ito sa royal family at mapanatili ang status ng Hamilton family bilang nobility. Ngunit dahil lalaki si Liam, itinuring siya ng kanilang ama bilang isang failure, at nagpa siya itong subukang muli na magkaroon ng anak na babae. Sa paglipas ng panahon, habang naghihintay ng pagkakataong iyon, lalo lamang siyang kinabahan tungkol sa posisyon ng kanilang pamilya. Sa desperadong pagsubok na makagawa ng isang dakilang bagay, nagpadala siya ng isang hukbo ng 1,000 sundalo upang patayin ang isang halimaw na nakasil sa kagubatan. Sa kasamaang palad, lubos na nabigo ang planong iyon, na nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 70% ng mga sundalo. Ang kanilang ama ay patuloy pa ring nagsusumikap upang makagawa ng isang malaking tagumpay para sa Hamilton family. Subalit, sa personal na opinyon ni Bruno, ang pamilya nila ay parang cooked na. Kaya pinayuhan niya si Liam na mag-isip ng paraan para mabuhay ng independyente. Dahil dito, napagdesisyonan ni Liam na sundin ang payo ni Bruno tungkol sa pagiging independent. Nagsimula siyang magbenta ng kanyang mga produkto upang kumita ng sariling pera. Maganda ang naging resulta nito dahil ang white charcoal na kanyang ginawa ay isang mahalagang kalakal na mabenta sa magandang presyo. Gayunpaman, kailangan niya ng mas mataas na kita upang tuluyang makapagsarili. Habang nasa bayan, nagdesisyon si Liam na magpahinga at kumain sa isang noodle shop. Umorder siya ng isang mangkok ng ramen, at labis siyang nasarapan sa lasa nito. Napansin din niya na marami ang mahilig sa noodles sa lugar na iyon, ngunit ang problema, lahat ng noodles ay kailangang gawin mula sa simula at hindi ito tumatagal ng matagal. Dahil dito, nagkaroon ng ideya si Liam na maaaring magdulot ng malaking kita. Matapos ang kaunting eksperimento, pumunta siya sa kanyang maid at sa head chef habang naghahanda ang mga ito ng hapunan. Pinatikim niya ang kanyang bagong imbensyon, isang bloke ng noodles na kailangan lamang lagyan ng mainit na tubig. Sa simpleng paraan na ito, naging isang masarap na mangkok ng noodles ang kanyang produkto. Ginamit ni Liam ang tulong ng mga spirits upang lutuin at i-dehydrate ang noodles, kaya tumatagal ito ng mas matagal at mabilis ihanda. Naniniwala si Liam na ang kanyang imbensyon ay magiging patok sa masa, kaya nagmamadali siyang pumunta sa Merchant Guild upang ibenta ito. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, sinabi ng merchant na hindi nila maaaring ipamahagi ang kanyang produkto dahil siya ay fifth son lamang ng Hamilton family. Kailangan niyang humingi ng nakasulat na pahintulot mula sa kanyang ama o sa kanyang nakatatandang kapatid na si Albrevet upang maibenta ang anumang orihinal na produkto sa kanilang lupain.
Alam ni Liam na malamang ay hindi niya makukuha ang pahintulot nang hindi rin ibinibigay ang lahat ng kita sa kanyang pamilya. Kaya, pansamantala niyang tinigilan ang kanyang plano. Pagdating niya sa kanilang tahanan, nalaman na si Albrevet pala ang nag-utos sa merchant na tanggihan ang kahilingan ni Liam. Ayaw ni Albrevet na mas maging matagumpay ang kanyang nakakabatang kapatid kaysa sa kanya, kaya gagawin niya ang lahat upang pigilan ang tagumpay ni Liam. Hindi man alam ni Liam ang tungkol sa galit ng kanyang kapatid laban sa kanya, determinado siyang ipagpatuloy ang pagbebenta ng kanyang mga produkto. Dahil dito, nagdesisyon siyang gumawa ng mas matapang na hakbang. Nilagyan niya ng maraming produkto ang isang item box na ginawa gamit ang singsing ng kanyang master. Pagkatapos, nagsimula siyang mag-cast ng summon ng magic, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsusummon ng spirit kundi ng kanyang sarili. Sa una, mukha itong gumana bilang isang teleportation spell, ngunit sa halip, nakagawa siya ng isang perpektong kopya ng kanyang sarili. Ipinadala niya ang kanyang clone sa kalapit na rehiyon upang doon magbenta. Kung hindi siya pinapayagan magbenta sa Hamilton region, gagawin niya ito sa ibang lugar. Makalipas ang ilang araw, nagpadala ang clone ni Liam ng mensahe tungkol sa mga naging benta nito. Sa bilis ng kita, mukhang magkakaroon si Liam ng sapat na pera upang maging independyente. Kapag hindi nagbebenta si Liam, ginagamit niya ang kanyang clone upang magpraktis ng mga attack spells. Sa wakas, natutunan na niyang kontrolin ang magic missile spell, kaya labis siyang nasiyahan sa kanyang sarili. Bigla niyang narinig ang paparating na mga hakbang kaya agad niyang pinawi ang kanyang clone at lumabas upang tingnan kung sino iyon. Sa kanyang gulat, nakita niya si Albrevet, walang paligoy-ligoy, agad siyang tinanong ni Albrevet kung ano ang nais niyang maging sa hinaharap. Alam ni Liam na tinatanong lamang siya ni Albrevet upang malaman kung tunay ba siyang banta sa posisyon ni Albrevet bilang tagapagmana ng pamilya. Gaya ng nabanggit, walang interes si Liam sa politika ng pamilya, kaya sinabi niya kay Albrevet na nais niyang maging independyente sa hinaharap. Labis na nabunutan ng tinik si Albrevet dahil hindi na niya kailangang makipagkompetensya kay Liam para sa karapatang magmana. Dahil dito, inalok ni Albrevet na tulungan si Liam maging independyente ng mas mabilis, at nagbigay siya ng rekomendasyon para makapasok si Liam sa Hunters Guild. Kinahapunan, pumunta si Liam sa Hunters Guild, pagpasok niya pa lang, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya dahil hindi makapaniwala ang mga hunters na may isang bata sa loob. Nagpunta si Liam sa front desk upang makilala ang guildmaster, na naabisuhan na ni Albrevet tungkol kay Liam. Gayunpaman, sinabi ng guildmaster na kailangang dumaan si Liam sa isang pagsusulit upang masukat ang kanyang kakayahan. Sinabi ng guildmaster kay Liam na gumamit ng kahit anong offensive spell laban sa kanya. Ngunit si Liam ay hindi pamilyar sa salitang incantation, kaya wala siyang ideya kung ano ang ibig sabihin nito. Inakala ng guildmaster na bahagyang mas malakas si Liam kaysa sa karaniwan dahil ni-recommend siya ni Albrevet, ngunit nang mag-cast si Liam ng spell, halos maabot ng guildmaster ang bingit ng kamatayan. Sa kabutihang palad, hindi direktang tinarget ni Liam ang guildmaster. Matapos kumalma ang guildmaster, binigyan niya si Liam ng B-rank status. Ngayon na may opisyal na ranggo na si Liam, nagpasya siyang simulan ang kanyang unang misyon. Ngunit bago siya makaalis, nilapitan siya ng isang babae na nagpakilala bilang aso na aqua. Labis siyang humanga sa kakayahan ni Liam kaya tinanong niya kung gusto nitong makipag-team up sa kanya. Plano ni Liam na mag-solo, ngunit wala naman siyang tutol sa pagkakaroon ng kasama kaya pumayag siya. Tuwang-tuwa si Asuna at agad siyang hinayla upang magtrabaho. Habang naglalakad sila, nalito si Liam dahil wala pa silang natatanggap na misyon. Ipinaliwanag ni Asuna na ang mga misyon ay ibinibigay lamang sa mga A-rank parties o mas mataas. Para sa mga mabababang ranggo, kailangan nilang maghanap at pumatay ng mga mapanganib na halimaw para sa gantimpala. Sa kabutihang palad, nakakita sila ng isang wolf monster, ngunit hindi lang ito nag-iisa, isang buong pack ng wolves ang kanilang hinarap. Nag-alala si Asuna dahil napakarami ng mga wolves, ngunit inisip ni Liam na magiging madali lang ito kung magtutulungan sila. Sinabi niya kay Asuna na tapusin ang mga wolves habang siya ang bahala sa pag-disable sa mga ito. Gumamit si Liam ng Earth Spirits bilang pain upang makuha ang atensyon ng mga wolves. Nang kumagat ang mga wolves sa pain, pinalawak ni Liam ang mga gnomes upang malak ang kanilang mga panga. Dahil hindi na sila makakagalaw, isa-isa silang tinapos ni Asuna. Sa kabuuan, nakapatay sila ng 42 wolves, pagkatapos, dinala nila ang mga bangkay sa guildmaster, na labis na humanga sa kanilang kakayahan. Ibinigay niya sa kanila ang isang espesyal na misyon, alisin ang isang armored caterpillar na humaharang sa daan patungo sa bayan. Ang halimaw na ito ay isang malaking banta, lalo na't may darating na mahalagang tao sa bayan.
Sineryoso ni Liam ang misyon at agad silang naghanap ng halimaw. Madali nilang natagpuan ang armored caterpillar, ngunit kahit anong gawin nila, hindi nila ito mapatay. Ang matitinding atake ni Asuna at lahat ng magic ni Liam ay nababaliwala lamang dahil sa matibay na balat ng halimaw. Habang nagpapahinga, pabirong sinabi ni Asuna na tanging isang meteor strike lang ang makakapasok sa baluti nito, ngunit imposible namang mangyari iyon. Ang biro ni Asuna ay nagbigay kay Liam ng isang kahanga-hangang ideya. Sinabi niya kay Asuna na akitin ang atensyon ng halimaw habang naghahanda siya ng kanyang plano. Bagamat wala siyang ideya kung ano ang plano ni Liam, sinunod ni Asuna ang kanyang utos at inilihis ang pansin ng halimaw. Nang nasa tamang posisyon na ito, binuksan ni Liam ang kanyang item box at inilabas ang isang napakalaking bato. Pinabagsak niya ito sa caterpillar, at sa isang hampas lang, napatay nila ito. Napakabisa ng paraan ni Liam at Asuna na matapos nilang patayin ang unang armored caterpillar, natagpuan at napatay rin nila ang ikalawa. Nag-alala si Liam na maaaring may iba pang caterpillars sa paligid, kaya gumamit siya ng search spell. Tama ang kanyang hinala, natagpuan niya ang isa pang halimaw na nagtatago malapit, at agad rin niya itong pinatay. Labis na humanga ang guildmaster sa performance ni Asuna at Liam kaya inalok niya silang bigyan ng gantimpalang 5 beses ang orihinal na halaga. Makalipas ang ilang araw, nang dumating ang mahalagang bisita, sina Liam, Asuna, at maraming tao mula sa bayan ay nagtipon upang makita kung sino ito. Naroon din ang ama ni Liam at si Albrevet upang salubungin ang panauhin. Ngunit, sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila interesado ang bisita kay Liam. Maraming nangyari, at kalaunan, tinawag ni Jam Stanley si Liam para sa isang pribadong pagpupulong. Wala namang ideya si Liam kung bakit nagpakilala si Jam bilang Jam Stanley at agad na dumiretso sa punto. Tinanong niya si Liam kung paano niya nakuha ang singsing ni Raymond. Pinaghinalaan niya na ninakaw ito ni Liam, ngunit mabilis na tumayo si Liam at galit na sinabi na hindi niya kailanman gagawin iyon sa kanyang master. Ikinwento ni Liam ang buong pangyayari tungkol sa kanyang pagkikita kay Raymond sa kagubatan. Matapos marinig ang kwento, natawa si Stanley dahil mukhang tipikal na gawain iyon ni Raymond. Humingi siya ng paumanhin sa maling akusa kay Liam dahil hindi niya alam na tumanggap si Raymond ng estudyante. Gayunpaman, nais niyang subukin kung gaano kalakas ang estudyante ni Raymond. Inutusan ni Stanley ang kanyang assistant na si Simone na pumunta sa isang sulok at sinabi kay Liam na gamitin ang kanyang pinakamalakas na spell laban kay Simone. Pumayag si Liam sa pagsubok, kaya naghanda siya at nagcast ng magic missiles. Para makuha ang pinakamalakas na resulta, gumamit siya ng isang incantation na kamakailan lang niyang natutunan. Ang incantation ay nag-a-amplify ng magic power na ginamit sa spell, at para maging mas epektibo, kailangang may personal na kahalagahan ang mga salitang ginagamit dito para sa caster. Kaya, sinimulan ni Liam ang incantation sa pamamagitan ng pagbanggit sa mga pangalan ng kanyang paboritong idols. Epektibo ang incantation dahil ang kanyang spellcasting ay lumakas mula sa karaniwang 7 missiles patungo sa 11 missiles ng sabay. Sa kasamaang palad, hindi nakayanan ni Simone ang lakas ng spell. Tumagos ito sa kanyang shield at tinamaan siya, labis na humanga si Jam Stanley sa kakayahan ni Liam na mag-cast ng high-volume magic, kaya inalok niya si Liam ng gantimpala, ang pagiging isang knight. Ang pagiging knight ni Liam ay nangangahulugan na siya ngayon ay opisyal na independyente. Dahil dito, malamang ay titigil na si Albrevet sa pagbabantay sa kanya, dahil hindi na siya itinuturing na banta sa pagmana ng pamilya. Alam ni James na malapit niyang kaibigan si Raymond, kaya batid niya na mahilig itong maglaro ng mga practical jokes. Tinanong niya si Liam kung may nangyari bang kakaibang biro mula kay Raymond kamakailan. Nang banggitin ito, naalala ni Liam ang nangyari habang siya ay nagsasanay upang ma-master ang kanyang item box. Ginamit niya ito upang alisin ang tubig sa isang lawa sa kagubatan, at doon niya natagpuan ang isang liham na iniwan ni Raymond. Ang liham ay naka-address kay Liam at sinabing nais ni Raymond na bigyan siya ng 100 kilo ng ginto bilang graduation gift. Gayunpaman, ang lahat ng ginto ay lumubog sa ilalim ng lawa, kaya nagpa siya si Raymond na gawing gold dust ang ginto at ihalo ito sa ilog. Sa tingin ni Liam, sayang lang ang ginto na itinapon sa ilog, ngunit ayon kay James, kung kilala niya si Raymond, malamang may mas malalim na dahilan ito kaysa sa simpleng biro. Sinunod ni Liam ang payo ni James at bumalik siya sa lawa upang muling gamitin ang kanyang item box para sipsipin ang tubig. Ngunit sa pagkakataong ito, naisip niya ang mas magandang ideya, gamitin ang kanyang item box upang paghiwalayin ang gold dust mula sa tubig. Nang gawin niya ito, isang nakatagong pintuan ang lumitaw. Sa loob, natagpuan niya ang isa pang liham mula kay Raymond.
Nakasulat dito na ang tunay na graduation gift para kay Liam ay isang maximum level grimoire, at iyon ay nasa loob ng silid. Sinabi rin ni Raymond na hindi niya kailanman na master ang grimoire na iyon, ngunit posibleng magamit ito ni Liam dahil na-figure out niya ang palaisipan. Kinuha ni Liam ang grimoire at sinilip ang mga spell na nasa loob nito. Isang spell ang nakakuha ng kanyang atensyon, ang Another World. Ilang oras ang ginugol ni Liam sa pagsasanay upang ma-activate ang spell, at sa wakas, nagtagumpay siya. Ang Another World spell ay lumilikha ng isang hiwalay na dimension kung saan si Liam ang may buong kontrol. Maaari siyang magbukas ng gateway kahit saan, at walang sino man ang maaaring makapasok nang walang pahintulot niya. Labis ang tuwa ni Liam sa napakaraming kamanghamanghang bagay na maaari niyang gawin gamit ang Another World spell, kaya sa unang pagkakataon, muling lumabas siya upang mangaso kasama si Asuna. Sa pagkakataong ito, ang kanilang kalaban ay isang napakalaking frog monster. Sinubukan muna ni Liam na atakehin ito gamit ang kanyang fire spirits, ngunit hindi sapat ang lakas ng mga iyon upang patayin ang Palaka. Bilang ganti, nagsimulang mag-charge ng ultimate attack ang halimaw. Bago sila tamaan, mabilis na hinayla ni Liam si Asuna papasok sa kanyang pocket dimension. Dahil dito, pareho silang nailigtas mula sa electrocution ng Palaka. Nang maubos ang enerhiya ng halimaw, agad nila itong tinapos. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sila sa guild dala ang Frog's Magic Stone. Hindi makapaniwala ang guildmaster na nagawa nilang tapusin ang misyon. Ang quest na iyon ay A-rank, kaya inakala niyang maghihirap sila. Ngunit tila napakadali nito para kay Liam, na inis si Asuna sa guildmaster dahil patuloy nitong binibigyang diin si Liam, na parabang siya lang ang nagtatrabaho, kahit na lumaban din si Asuna. Humingi ng paumanhin ang guildmaster ngunit paliwanag niya, dahil halos lahat ng ginawa ay si Liam, nakalimutan niyang miyembro rin ng team si Asuna. Napansin ng guildmaster na nadidismaya si Asuna sa pagiging mas mahina niya kumpara kay Liam. Kaya't nagmungkahi siya ng isang, responsableng, ideya, gawing slave ni Liam si Asuna. Parehong hindi natuwa sina Liam at Asuna sa ideyang iyon, dahil bilang slave, mapipilitan si Asuna na sundin ang anumang utos ni Liam, kahit pa ito ay may kalokohan. Ngunit binanggit ng guildmaster na kung magiging familiar ni Liam si Asuna, automatikong lalakas si Asuna kasabay ng paglakas ni Liam. Nang marinig ito, agad na pumayag si Asuna na maging slave ni Liam. Sinabi niyang wala siyang pakialam kahit magbigay pa ng nakakahiya o pervy request si Liam dahil tiwala siyang hindi ito gagawin ni Liam. At kahit gawin man niya, hindi raw ito magiging issue sa kanya. Nagbuo sila ng kontrata, at sa sandaling matapos ito, biglang naglaho si Asuna. Nagulat ang lahat, ngunit bigla siyang muling lumitaw sa likuran ni Liam. Ipinaliwanag niya na gumalaw lang siya ng sobrang bilis matapos maitatag ang kontrata. Narinig ni Asuna ang isang boses sa kanyang isipan na nagsabi, "Unique skill acquired, Speedster." Labis itong ikinatuwa ni Liam, napaka-interesante ng ideya na makakuha ng natatanging kasanayan mula sa familiar contracts, kaya't naisip niyang subukan ito muli. Ngunit dahil ang familiar contracts ay nangangailangan ng sapilitang pagsunod, mahirap makahanap ng taong handang isuko ang kanilang kalayaan kapalit ng kapangyarihan. Sa kabutihang palad, kilala ni Asuna ang isang taong angkop para sa kontrata. Pinuntahan nila ang kaibigan ni Asuna na si Jody at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Wala namang masyadong ginagawa si Jody sa kasalukuyan, kaya pumayag siya na maging familiar ni Liam. Matapos mabuo ang kontrata, tinanong siya ng lahat kung nakakuha rin ba siya ng unique skill. Sa halip na sumagot, tahimik na lumabas si Jody ng guild at bumalik na may dalang dalawang sandwich. Ibinigay niya ang isang sandwich sa isang lalaking may bali ang kamay, at pagkakain nito, agad gumaling ang kanyang braso. Ipinaliwanag ni Jody na ang kanyang unique skill ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang magpagaling ng mga tao sa pamamagitan ng pagkain ginagawa niya. Ilang araw ang lumipas, muling nakipagkita si Liam kay James, na inabisuhan siya na darating si Princess Scarlet upang makipagkita sa kanya. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit kailangan pang pumunta ng prinsesa para makita siya, ngunit ipinaalala ni James na nakumpleto ni Liam ang isang A-rank quest, kaya't napatunayan niyang malakas siya. Bukod pa rito, may kakayahan siyang magbigay ng unique skills sa pamamagitan ng pagiging master ng iba. Partikular na interesado ang prinsesa na makita ang mga kakayahan ng mga familiars ni Liam. Gayunpaman, mariing tumanggi si Liam, hindi makapaniwala si James na kayang tanggihan ni Liam ang isang kahilingan mula mismo sa reyna, ngunit ipinaliwanag ni Liam na bagamat familiars niya sina Jody at Asuna, itinuring niya ang mga ito bilang mga kaibigan, kaya hindi niya gagawing aliwan ang kanilang mga kakayahan para sa kasiyahan ng iba. Nakita ni James na hindi magbabago ang pasya ni Liam kaya't pinauwi niya ito.
Matapos umalis si Liam, isiniwalat na ang maid na nagsilbi sa kanila ay mismong si Princess Scarlet na naka-disguise. Humingi ng paumanhin si James sa prinsesa dahil sa pagtanggi ni Liam, ngunit sa halip na magalit, natuwa pa ang prinsesa. Nakita niyang interesante na handang kalabanin ni Liam ang royalty para lamang protektahan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, gusto niyang makita kung mananatili si Liam sa kanyang paninindigan kapag harap-harapan na silang mag-usap. Kinabukasan, ipinatawag si Liam upang makipagkita kay Princess Scarlet, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya naka-disguise. Kailangang mag-ingat si Liam kung paano siya tutugon. Pagpasok niya sa palasyo, lumuhad siya sa harap ng prinsesa, ngunit agad na dumiretso si Scarlet sa usapan. Ipinatawag niya ang isang upuan para kay Liam at binanggit na narinig niya ang tungkol sa pagkatalo ni Liam sa isang armored caterpillar at isang higanteng palaka. Partikular siyang humangan na nagawa ni Liam patayin ang palaka nang hindi gumagamit ng high-level magic, isang bagay na hindi pa nagagawa ng kahit sino. Gayunpaman, mas interesado si Scarlet sa mga familiars ni Liam. Hiniling niya na ipakita sa kanya ang kanilang mga kakayahan. Ramdam ni Liam na ginagamit ng prinsesa ang kanyang awtoridad upang pilitin siyang sumunod, ngunit hindi niya matanggap ang kahilingan nito. Tinanong ni Scarlet kung talagang tatanggihan niya ang isang direktang utos mula sa isang noble, ngunit kahit ano pa ang kahinatnan, nanatiling matatag si Liam sa kanyang sagot. Mariin niyang tinanggihan ang kahilingan ng prinsesa. Para kay Liam, hindi niya gagawing aliwan ang kanyang mga kaibigan, kahit pa siya'y harapin ang galit ng prinsesa. Sa gulat ni Liam, biglang tumawa ng malakas si Princess Scarlet. Sinabi niya na si Liam ang kauna-unahang tao na kanyang nakilala na nananatiling tapat sa kanilang prinsipyo kahit paharapin ang mataas na awtoridad. Labis siyang natuwa at napahanga kaya nais niyang bigyan ng gantimpala si Liam. Ipinahayag niya na simula sa araw na iyon, si Liam ay bibigyan ng title bilang isang baron. Nagulat si Liam at halos hindi makapaniwala, sa kanyang pananaw, wala siyang nagawang karapat-dapat upang makakuha ng ganoong karangalan. Ngunit si Scarlet ay nagustuhan si Liam, at dahil siya ang prinsesa, magagawa niya ang anumang nais niya. Dagdag pa rito, sinabi ni Scarlet na ang pagkakaroon ni Liam ng sariling title ay magdudulot ng pagbaba ng status ng kanyang pamilya bilang nobility, isang bagay na hindi alintana ng prinsesa. Ngunit may isa pang regalo si Scarlet para kay Liam, isang familiar contract grimoire. Labis na nasabik si Liam sa regalong ito, higit pa sa kanyang pagkatuwa sa pagiging isang baron. Buong pasasalamat niyang tinanggap ang grimoire at masayang umalis upang magpraktis gamit ito. Pagkalipas ng kaunting oras, nakita si Liam na nakaupo sa kagubatan habang binabasa ang grimoire. Madali niyang nagamit ang mga spells mula sa aklat, ngunit alam niyang hanggang hindi niya ito tuluyang namamaster, ang mga contracts na gagawin niya gamit ito ay pansamantala lamang. Habang nagsasanay siya, napansin niyang papalapit si Bruno. Nagulat siya dahil matagal nang ikinasal at umalis ng bahay si Bruno. Tinanong niya kung bakit naroon ang kanyang kapatid, ngunit sinabi lang ni Bruno na wala siyang partikular na dahilan, gusto lang niyang makipagkita kay Liam at personal na batiin ito sa pagiging isang baron. Sinabi ni Bruno na ito ay isang malaking tagumpay, at idinagdag pa niya na sa teknikal na aspeto, mas mataas na ngayon ang ranggo ni Liam kaysa sa kanilang ama. Nalito si Liam at tinanong kung paano iyon nangyari, dahil alam niyang ang kanilang ama ay isang count at siya ay isang baron lamang. Ipinaliwanag ni Bruno na bagamat mas mababa ang ranggo ng baron kaysa sa count, ang bansang ito ay may kakaibang sistema ng paghahati ng nobles. May dalawang kategorya, ang mga nakamit ang kanilang mga titulo sa sarili nilang pagsusumikap, at ang mga nagmana ng kanilang titulo. Siyempre, mas mataas ang tingin sa mga taong nakamit ang kanilang titulo sa sariling kakayahan. Hindi alam ni Liam na ganoon ang sistema, gayunpaman, hindi siya masyadong naapektuhan nito. Kahit na ngayon ay mas mataas na ang kanyang ranggo kaysa sa kanilang ama, mas interesado siya sa patuloy na pag-aaral ng magic kaysa sa politika ng nobility. Habang naglalakad si Liam sa mga pasilyo, nadaanan niya si Albrevet at binati ito. Ngunit sa halip na bumati pabalik, bastos na iniwasan ni Albrevet si Liam. Naiwan si Liam na nagtataka kung bakit galit na galit ang kanyang kapatid. Samantala, si Albrevet ay nagngangalit sa galit, hindi niya matanggap na ang bobo niyang nakakabatang kapatid ay biglang sumisikat at nag-uumapaw sa mga tagumpay. Habang naglalakad, narinig niya ang usapan ng ilang maids tungkol sa mga kamanghamanghang nagawa ni Liam kamakailan. Labis itong ikinainsulto ni Albrevet, kaya't sinigawan niya ang mga ito, sinasabing, kung sa tingin ninyo'y napakahusay ni Liam, bakit hindi na lang kayo magtrabaho para sa kanya? Napansin ng mga maids na halata ang pagseselos ni Albrevet, kaya't agad silang humingi ng paumanhin para hindi siya lalong magalit.
Ngunit hindi pa natatapos si Albrevet, tinanong niya ang mga ito kung sa tingin nila ay mas mahusay si Liam kaysa sa kanya. Ang sagot ay malinaw, isa sa kanila ay isang magic prodigy na nakakuha ng titulo sa edad na 12, habang ang isa naman ay isang spoiled brat na walang nagawang kapansin-pansin sa kanyang buhay. Ngunit, dahil gusto ng mga maids na manatili sa trabaho nila, sinabi na lang nila kay Albrevet na siya ang mas mahusay. Nag-walk out si Albrevet na galit, determinado siyang patunayan na mas magaling siya kaysa kay Liam, kaya't nanumpa siyang gagawa rin ng isang makabuluhang bagay. Kinabukasan, nakipagkita si Liam kina Asuna at Jody sa bayan. Napansin nilang naging sikat na sila sa mga tao, karamihan ay dahil sa kagandahan ni na Jody at Asuna. Tuloy, halos lahat ng lalaki sa paligid ay masamang nakatingin kay Liam dahil sa inggit. Pagkatapos ng ilang usapan, iminungkahi ni Liam na bumuo sila ng isang party para maging opisyal ang kanilang grupo. Gayunpaman, hindi niya gustong pilitin ang dalawa na gawin ang ayaw nila, kaya tinanong niya kung okay lang ito sa kanila. Wala namang dahilan sina Asuna at Jody para tumanggi, kaya pumayag sila na bumuo ng party kasama si Liam. Kinahapunan, nagtungo ang grupo sa kagubatan para sa isang misyon. Gumamit si Jody ng kanyang bow and arrow upang tamaan ang isang wolf sa leeg. Habang mahina na ang halimaw, mabilis na tumakbo si Asuna at tinapos ito gamit ang kanyang espada. Pinuri ni Liam si Asuna dahil napansin niyang mas bumilis ito mula nang maging familiar niya. Samantala, napansin ni Jody ang malaking pagbabago sa sarili niya. Wala na siyang old lady vision dahil sa kontrata na para bang bumalik siya sa kanyang kabataan. Tinanong ni Liam kung palaging mabuti ang pagkakaroon ng mas malinaw na paningin. Ayon kay Jody, hindi siya kailanman tatanggi sa mas maayos na paningin, lalo na't isa siyang archer. Dahil dito, tinaas ni Liam ang kanyang kamay at nagcast ng isang enhancement spell sa mga mata ni Jody. Agad na nagkaroon siya ng kakayahang makita ng mas malayo kaysa dati, na ikinatuwa ni Jody. Tinanong ni Asuna si Liam tungkol sa ginawa niya kay Jody. Ipinaliwanag ni Liam na gumamit lang siya ng isang basic enhancement spell upang mapabuti ang paningin ni Jody. Sa tingin ni Asuna, sobrang astig nito kaya nakiusap siyang i-enhance din ni Liam ang kanyang mga kakayahan. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Liam, maaaring mapalakas niya ang combat power ni Asuna, ngunit may malaking panganib na mabalian siya ng buto dahil sa stress ng bagong lakas. Sa kabilang banda, ang pagpapabuti ng paningin ay halos walang masamang epekto. Dahil sa kanyang 20/20 vision, kaya na ni Jody na i-snipe ang anumang nasa saklaw ng kanyang pana. Laking pasasalamat niya kay Liam sa Red Along ito, pagkatapos ng mahabang araw ng pangangaso, bumalik si Liam at ang grupo sa guild, ngunit nagulat sila sa kaguluhang kanilang nadatnan. Tinanong nila kung ano ang nangyari at nalaman nilang si Albrevet ang dahilan ng gulo. Sinira nito ang forest seal, na nagdulot ng malaking problema. Agad na naisip ni Liam na ginawa ito ni Albrevet dahil sa baluktot na pagseselos. Sa tingin ni Liam, bahagi ng kasalanan ay nasa kanya, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kagubatan upang tingnan ang sitwasyon. Pagdating nila roon, mas malala pa ang kanilang nadatnan kaysa sa inaasahan. 12 ng sundalo ang sugatan, at marami na ang namatay. Laking pagkasindak ni Liam, napansin niya si Albrevet na nakahiga sa lupa, sugatan. Agad niyang nilapitan upang alamin ang kalagayan nito. Ngunit nang makita siya ni Albrevet, bigla itong nagwala at sinabing hindi pa siya nabigo. Bigla, kinuha ng guildmaster ang isang patpat at tinapak sa ulo si Albrevet upang patahimikin ito. Sabi niya, sapat na ang kaguluhan sa paligid at hindi na nila kailangan ng mas maraming kalituhan mula kay Albrevet. Matapos alisin si Albrevet, lumapit ang guildmaster kay Liam at sinabing mabuti na lang at dumating siya. Tinanong ni Asuna kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag ng guildmaster na ang halimaw na Dragonfiend Raiden ay dati nang nakasil sa kagubatan na ito, salamat sa pagsisikap ng lolo ni Liam. Ngunit dahil sa kabiguan ni Albrevet na patayin si Raiden, nawala ang seal, at ngayon ay nakawala si Raiden. Alam nila kung paano muling i-seal si Raiden, at nakapaghanda na ng mga kinakailangang tao ang guildmaster para gawin ito. Ngunit ang problema ay ang mga anak ni Raiden, ang mga Little Wrens. Sila ang sanhi ng lahat ng pagkasira at pinsala, kung ang maliliit pa lang ay nakagawa na ng ganitong karaming pinsala, paano pa ang mismong Raiden? Sa kabutihang palad, dahil matagal nang nakasil si Raiden, aabutin pa ng 1 linggo bago niya maibalik ang buong lakas niya upang umatake. Kung marisil nila siya bago iyon, maiiwasan ang sakuna. Determinado si Liam na tumulong, kaya't nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ni Raiden at nakita niyang binabantayan ito ng 3 Little Wrens. Ang mga Little Wrens ay hindi ganoon kalalaki, kaya't nagpa siya si Asuna na subukan ang kanyang swerte at umatake.
Ngunit habang tumatakbo siya palapit, nagpaputok ng fireball ang isa sa mga Little Wrens. Bagamat naiwasan ito ni Asuna, ang puno sa likuran niya ay ganap na nawala sa usok. Sinubukan naman ni Liam na gamitin ang kanyang magic missiles upang umatake, ngunit ginamit ng mga Wrens ang kanilang mga fireballs upang kontrahin ito. Naging malinaw kay Liam na ang kanyang pinakamalakas na spell ay hindi sapat upang talunin ang mga halimaw. Gayunpaman, may isa pang trick na maaari niyang subukan. Inutusan ni Liam si Asuna na dalhin si Jody at tumakbo palayo. Habang papalapit ang lahat ng Little Wrens kay Liam, binuksan niya ang kanyang Another World Gate at hinayaan silang mahulog dito. Agad silang natrap sa loob ng hiwalay na dimensyon. Hindi makapaniwala ang Guildmaster na nagawa ni Liam talunin ang tatlong Little Wrens ng mag-isa, at maging si Liam ay nagulat dahil muntik na siyang matalo. Ngayon na wala nang makakapigil sa kanila, inutusan ng Guildmaster ang lahat na simulan na ang resilang kay Raiden. Habang abala ang iba, bumalik sina Asuna at Jody sa tabi ni Liam. Lubos siyang na-relieve na ligtas ang dalawa, tinanong nila si Liam tungkol sa spell na ginamit niya upang talunin ang mga Little Wrens. Ipinaliwanag ni Liam na ang ginamit niya ay isang spell na lumilikha ng isang separate dimension. Sinabi niya na natrap niya ang mga Little Wrens sa loob nito, at walang panganib na makatakas ang mga ito. Sa kanyang kasalukuyang antas ng mastery, anumang nasa loob ng dimensyon ay mawawala kapag isinara niya ang gate. Biglang narinig ni Liam ang isang boses sa kanyang isipan, at sa sumunod na segundo, nahila siya papunta sa isip ni Raiden. Tinawag siya ni Raiden bilang isang human with an immense soul at tinanong kung sino siya talaga. Ngunit naguluhan si Liam sa tanong, dahil sa pagkakaalam niya, isa lang siyang ordinaryong tao. Bagamat iyon ang sinabi ni Liam, hindi kumbinsido si Raiden. Malinaw niyang nakikita na ang katawan at kaluluwa ni Liam ay hindi tugma. Napagtanto ni Liam na maaaring tinutukoy ni Raiden ang katotohanang siya ay reincarnated sa katawan ni Liam Hamilton. Nagtaka si Liam kung alam ni Raiden ang dahilan sa likod nito, ngunit sa kasamaang palad, wala rin itong ideya. Gayunpaman, sinabi ni Raiden na sigurado siyang magiging kakaiba at kapanapanabik ang buhay ni Liam. Dahil dito, nag-alok si Raiden ng isang kasunduan, nais niyang samahan si Liam sa kanyang buhay. Nangako siyang hindi siya magdudulot ng anumang pinsala kay Liam o sa mga tao sa paligid niya kung papayag si Liam. Sa katunayan, inalok pa niyang tulungan si Liam na mas paunlarin ang kanyang mga kakayahan. Hindi naramdaman ni Liam ang anumang galit o masamang intensyon mula kay Raiden, kaya't sa huli, pumayag siya sa kasunduan. Biglang naglaho ang katawan ni Raiden at naabsorb sa kaluluwa ni Liam. Isang dragon mark ang lumitaw sa kamay ni Liam, at naramdaman niya ang lakas ni Raiden na dumadaloy sa kanyang katawan. Upang subukan ang kanyang bagong kakayahan, agad siyang nag-cast ng magic missile patungo sa langit. Ang resulta ay mas malakas kaysa dati, na nagpapatunay na ang lakas ni Raiden ay ngayon ay bahagi na niya. Sa kanyang gulat, napagtanto ni Liam na kayanan niyang mag-control at mag-fire ng 17 spells ng sabay-sabay. Tiyak na dahil ito sa power boost na ibinigay ni Raiden sa kanya. Ngunit ang paggamit ng lakas ni Raiden ay may negatibong epekto, lahat ng tao sa paligid ni Liam ay nakakaranas ng matinding sakit ng ulo dahil sa sobrang densidad ng kanyang mana. Napansin ni Liam ang paghihirap ng mga tao at agad niyang naintindihan na ang kanyang mana ang sanhi. Agad niyang sinupil ang kanyang mana at humingi ng paumanhin sa kanyang kawalang ingat. Bilang pagpapakita ng kanyang sinseridad, inalok niya ang Guildmaster ng 10 kilo na gold dust at sinabi sa kanya na gamitin ito para sa paggamot ng mga nasugatan sa labanang ito. Kinagabihan, nagkaroon ng pulong si Liam at ang kanyang ama. Lubos ang pasasalamat ng kanyang ama sa ginawa ni Liam dahil naiwaksi nito ang isang malaking sakuna na maaaring idinulot ng kawalang pananaw ni Albrevet. Narinig rin niyang nananatili pa rin sa bayan si James, kaya malamang ay makarating agad ang balita tungkol sa tagumpay ni Liam sa Royal Capital. Nang gabing iyon, natulog si Liam ng mahimbing, ngunit paggising niya kinaumagahan, napansin niyang 2 bagong spells ang lumitaw sa kanyang isipan. Mabilis siyang tumakbo palabas upang subukan ang mga ito. Matapos ang ilang oras ng pagsasanay, nagawa niyang gamitin ang isa sa mga spells at nakapag-summon siya ng isang Little Raiden. Bagamat kasalukuyan itong mukhang isang cute na alaga, may potensyal itong maging kapaki-pakinabang sa labanan kapag mas na-practice pa ni Liam ang paggamit nito. Habang naglalaro si Liam kasama ang Little Raiden, biglang lumapit mula sa likuran si Princess Scarlet. Agad niyang nakilala ang magic na ginamit ni Liam, isang holy magic. Alam na ni Scarlet na kahanga-hanga si Liam, ngunit hindi niya akalaing magagawa nitong gumamit ng holy magic sa murang edad. Gayunpaman, hindi iyon ang dahilan ng pagbisita ni Scarlet. Naroon siya upang personal na ibigay ang gantimpala ni Liam para sa pagkatalo sa Dragon Fiend.
Gusto niyang bigyan si Liam ng mas mataas na titulo ng nobility, ngunit matindi ang pagtutol ng ibang nobles. Ayaw nilang makita ang isang bata, na walang sariling lupa, na mabilis na umaakyat sa ranggo. Kaya't sa halip, ginawaran niya si Liam ng Order of the Phoenix, 3rd class. Habang naroon, nais rin ni Scarlett malaman kung paano natalo ni Liam ang Dragon Fiend. Ayon sa detalye, maaaring kailanganin niyang ideklara si Liam bilang isang bayani ng kanilang bansa. Ngunit nang malaman ni Scarlett na inabsorb ni Liam ang Dragon Fiend, labis siyang natakot. Iniisip niya na mali ang pagkakakilala niya kay Liam. Ngunit sa kabilang banda, kakakita lang niyang gumamit si Liam ng Holy Magic, kaya maaaring hindi naman ganon kasama, anuman ang kanyang nararamdaman. Mahigpit na sinabi ni Scarlett kay Liam na panatilihing lihim ang detalye tungkol sa pag-absorb sa Dragon Fiend. Kinabukasan, tumanggap si Liam ng isang chest na may lamang 3,000 gold coins bilang hush money. Hindi maintindihan ni Liam kung bakit gustong itago ng prinsesa ang impormasyon, ngunit napagpasyahan niyang sumunod na lang dito. Nararamdaman ni James ang kakaibang kilos ni Liam, kaya tinawag niya ito para sa isang pulong at tinanong kung ano ang nangyari. Sinubukan ni Liam na itanggi na mayroong espesyal na nangyari, ngunit dahil sa malaking halaga ng hush money na ibinigay ng prinsesa, naging malinaw na may malaking lihim siyang itinatago. Hindi nagtagal, sa patuloy na pagtatanong ni James, napilitan si Liam na umamin at isiniwalat na kaya niyang gumamit ng Holy Magic. Nagpakita si Liam ng isa sa kanyang mga spell at ipinaliwanag kay James na ang spell na iyon ay may kakayahang alisin ang lahat ng negatibong status effects tulad ng petrification at poison. Napahanga si James sa kapangyarihang ito, ngunit naisip niyang nararapat lamang ito dahil ang Holy Magic ay itinuturing na gawa ng Diyos. Tinanong niya si Liam kung may alam ito tungkol sa War of the Three Dragons, ngunit walang ideya si Liam. Kaya't nagsimula si James na ipaliwanag ang kwento sa kanya. Ayon kay James, noong unang panahon, nagkaroon ng laban sa pagitan ng tatlong makapangyarihang dragon na tumagal hanggang sa isa na lamang ang natirang nagtagumpay. Sinasabi na ang tagumpay ng dragon na iyon ay dahil sa paggamit nito ng Holy Magic. Pagkatapos ng laban, ang dragon na iyon ay sumanib umano sa isang tao, at ang kanilang kapangyarihan ay ginamit upang maitatag ang kahariang ito. Nang marinig ni Liam ang salitang, sumanib, ang unang pumasok sa kanyang isip ay nagpakasal ang dragon at tao, at nagkaroon ng mga anak. Ngunit itinama ito ni James, na nagsabing si Liam mismo ay halimbawa ng kung ano ang hitsura ng pagsanib sa isang dragon. Napagtanto rin nila na ang Raiden ay pumasok sa katawan ni Liam, kaya teknikal na sila ay magkasama. Ipinaliwanag ni James na parang ni-recreate ni Liam ang alamat ng pagkakatatag ng kaharian, ngunit sa kabila ng kamanghamanghang bagay na ito, may mas mahahalagang usapin na kailangang talakayin. Ang pagiging noble ng pamilyang Hamilton ay nakabase sa tagumpay ng kanilang lolo sa pagsil ng isang Dragon Fiend. Ngunit lumalabas na si Raiden ay hindi pala isang Dragon Fiend, kundi ang founding dragon ng kaharian. Nangangahulugan ito na mali ang pagkakasil ng pamilya Hamilton sa nagtatag ng kanilang bayan. Kapag kumalat ang impormasyong ito, tiyak na mawawala ang status ng pamilya Hamilton bilang mga maharlika. Ayaw ni Liam na mangyari ito, lalo na't alam niyang desperado ang kanyang ama at si Albert na mapanatili ang kanilang estado. Ngunit higit pa rito, may mas matinding alalahanin si James. May posibilidad na galit si Raiden dahil sa pagkakasil nito, kaya maaaring nagpaplano ito ng paghihiganti laban sa kanilang kaharian. Samantala, nagkaroon ng pag-uusap si Liam at si Raiden sa kanyang isipan. Sinabi ni Raiden na wala siyang balak maghiganti laban sa mga tao. Ang tanging interes niya ay ang panoorin si Liam na umunlad. Nang marinig ito ni James, sinabi niyang ito ay napakagandang balita. Dagdag pa niya, hindi malabong tawagin si Liam na Savior of the Kingdom, dahil nagawa nitong makuha ang atensyon ni Raiden. Pagkalipas ng ilang sandali, pumunta si Liam sa guild. Ngunit bago pa siya makapasok, bigla siyang hinayla palayo ng mga babae. Walang ideya si Liam kung ano ang nangyayari, kaya't nang makalayo sila sa guild, tinanong niya kung anong meron. Ipinaliwanag ng mga babae na ang guild ay punong-puno ng mga tao na gustong sumali sa kanyang party matapos marinig na natalo niya ang isang Dragon Fiend. Ang mga ito ay paulit-ulit na nagmamakaawa kina Asuma at Jody na kumbinsihin si Liam na tanggapin sila. Sumulat sina Asuma at Jody ng listahan ng mga aplikante, ngunit ayon sa kanila, wala sa mga ito ang partikular na kahanga-hanga. Gayunpaman, si Liam ang leader ng party, kaya nasa kanya ang desisyon. Matapos iyon, nagpasya si Liam na bumalik sa kanyang bahay upang basahin ang listahan. Ngunit pagpasok pa lang niya sa pintuan, agad siyang sinalubong ng isa sa mga maid at sinabing may ipapakita ito sa kanya.
Ang maid ay may dalang isang tambak na mga request mula sa mga babae ng iba't ibang noble families. Lahat sila ay nais maging asawa ni Liam. Inaasahan na ni Liam na may ganitong mangyayari dahil sa kanyang kasikatan, ngunit hindi niya inaasahan na ganito karami ang magiging interes sa kanya. Kahit ang kanyang kapatid ay nagdala na rin ng liham, bagamat hindi ito para sa kanyang sariling kasal, kundi para sa isa sa mga kamag-anak ng pamilya kung saan siya ikinasal. Habang naroon, tinanong siya ni Bruno kung ano ang ginawa niya, dahil hindi normal na makatanggap ng ganito karaming marriage proposals kahit pa nakatalo siya ng dragon. Ang tanging mga taong nakakaalam tungkol sa kakayahan niyang gumamit ng holy magic ay ang prinsesa at si James. Ngunit dahil binayaran siya ng prinsesa ng malaking halaga bilang hush money, naisip ng ibang nobles na tiyak na mayroong mahalagang bagay tungkol kay Liam. Bagamat nakakainis ang sitwasyong ito, hindi may kakaila ni Liam na talagang nasisiyahan siya sa kasikatan na tinatamasa niya ngayon. Kinahapunan, nagtungo si Liam sa kagubatan kasama sina Jody at Asuna dahil may nais siyang ipakita sa kanila. Binuksan niya ang kanyang pocket dimension, at sa kanilang pagpasok, nakita ni Asuna at Jody ang isang malaking bahay na nasa gitna ng kwarto. Ipinaliwanag ni Liam na pinakonstruct niya ito sa tulong ng isang karpintero at inilipat niya ito sa loob ng kanyang item box. Bagamat kahanga-hanga ito, nag-alala si Asuma na baka bigla itong maglaho, tulad ng nangyari sa mga Raiden Juniors dati. Noong mga panahong iyon, ipinaliwanag ni Liam na ganap na niyang na-master ang spell na ito, kaya't walang anumang bagay sa loob ng kanyang pocket dimension ang mawawala muli. Dahil dito, inilagay niya ang lahat ng gamit doon, binigyan niya ng tour sina Asuna at Jody sa loob ng bahay, at kitang-kita ang saya nila habang iniikot ang lugar. Gayunpaman, napansin ni Jody na palaging maliwanag ang lugar, kaya't mahirap itong gawing tulugan. Nagkaroon si Liam ng ideya at nagdesisyon na mag-summon ng Shade Spirit upang dumilim ang lugar. Epektibo naman ito, ngunit masyadong naging madilim, halos pitch black na ang buong paligid. Sinubukan ni Liam na gawing mas maliwanag ito sa pamamagitan ng Fire Spirit upang sindihan ang furry place, ngunit ang resulta ay parang eksena sa isang horror movie. Kaya tinanong niya ang Shade kung kaya nitong kontrolin ang antas ng dilim. Sa kasamaang palad, low level lamang ang Shade at wala itong kakayahang kontrolin ang nililikhang dilim. Ayon kay Liam, isang mid-level Shade ang may kakayahang gawin iyon, ngunit hindi pa niya natututunan ang spell upang mag-summon ito. Naawa si Asuna dahil hindi pwedeng mag-level up ang low-level Shade. Doon naalala ni Liam na ang kanyang familiar contracts ay may kakayahang mag-level up ng mga espiritu. Gumawa siya ng kontrata sa Shade, at sa wakas, nag-level up ito at naging mid-level Shade. Pinasalamatan ng Shade si Liam sa paggawa ng kontrata, at ngayon ay kaya nitong kontrolin ang antas ng dilim sa lugar upang magmukhang gabi. Sinabi rin nito na maari siyang tawagin ni Liam kahit kailan. Gayunpaman, nag-alala si Liam dahil hindi niya alam kung paano mag-summon ng mid-level spirit magic. Ngunit ipinaliwanag ng Shade na may suot si Liam na magic storage ring, kaya maaari niya itong gamitin upang i-absorb at i-summon ang Shade anumang oras. Hindi ito naisip ni Liam, kaya sinubukan niya, at napatunayang kayang i-absorb ng singsing ang mid-level Shade. Ginawa rin niya ito sa iba pang espiritu, pina-level up ang mga ito, at itinabi sa kanyang singsing. Sa ganitong paraan, parang nagkaroon si Liam ng sariling mid-level summon ng Grimoire. Kinabukasan, pumunta si Liam sa kagubatan sa kahilingan ni Raiden. Nang makarating siya sa itinakdang lugar, sinabi ni Raiden na i-summon ng isa sa mga Raiden Juniors. Ginawa ito ni Liam, at ang mga Raiden Juniors ay lumikha ng butas sa isang barrier na nagbunyag ng 12-dosenang pixies na nakatago sa kagubatan. Ngunit nang mapansin ng mga pixies na si Liam ay isang tao, nagsimula silang magliparan palayo upang hindi masaktan. Sinubukan ni Liam na pakalmeyan ang mga pixies sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi siya kaaway nila. Sinabi niya na si Raiden mismo ang nagsabi sa kanya na pumunta doon. Nang marinig ng mga pixies ang pangalan ni Raiden, nagkaroon sila ng kaunting tiwala kay Liam. Ang mga pakpak ng pixies ay napakahalagang sangkap sa paggawa ng mga item at potions, kaya halos naubos ang kanilang lahi noon dahil sa pangangaso ng mga tao. Dahil dito, nagdesisyon si Raiden na protektahan sila sa pamamagitan ng paglikha ng barrier sa kagubatan. Ngunit dahil ngayon ay naninirahan na si Raiden sa loob ni Liam, hindi na niya kayang panatilihin ang barrier. Kaya't hiniling niya kay Liam na siya ang magprotekta sa mga pixies. Upang magawa ito, nais munang bumuo ni Liam ng familiar contract sa lahat ng pixies, kaya tinanong niya kung pumapayag sila.
Nagtitiwala ang mga pixies kay Liam dahil sa ugnayan niya kay Raiden. Dahil dito, iminungkahi ni Raiden na bigyan ni Liam ng pangalan ang bawat pixie na gagawa ng kontrata sa kanya, dahil ang pagbibigay ng pangalan ay nagpapalakas sa human magic. Binuo ni Liam ang kanyang unang kontrata at pinangalanan ang unang pixie na Reyna. Ngunit sa kanyang gulat, matapos ang kontrata, nag-transform si Reyna mula sa pagiging pixie patungo sa pagiging elf. Napansin ni Raiden na kawili-wili ang ebolusyon ng pixies tungo sa pagiging elves, ngunit hindi siya nagulat dito. Samantala, si Liam ay nalito at hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinaliwanag ni Raiden na ang sabay na paggawa ng magic contract at pagbibigay ng pangalan ay nagdulot ng resonance ng magic power, na nagresulta sa mas malakas na epekto kaysa karaniwan. Ito ang dahilan kung bakit nag-evolve si Reyna ng ganoon kalaki. Dagdag pa ni Raiden, mainam na bigyan ng pangalan ni Liam ang bawat familiar na gagawa ng kontrata sa kanya upang ma-maximize ang epekto ng magic. Dahil nakita ng ibang pixies ang epekto ng kontrata, naging sabik silang lahat na magpakontrata kay Liam at humiling na bigyan din sila ng pangalan. Matapos ma-transform ang lahat ng pixies sa pagiging elves, humingi ng utos si Reyna mula kay Liam bilang kanilang master. Hindi masyadong napag-isipan ni Liam kung ano ang gagawin pagkatapos nito, dahil ang plano niya ay sundin lang ang utos ni Raiden. Ngunit dahil elves na ngayon ang pixies, iminungkahi niya na simulan nilang magtayo ng sariling nayon sa kagubatan bilang kanilang bagong tahanan. Itinalaga ni Liam si Reyna bilang leader ng nayon dahil siya ang unang pixie na na-evolve niya at siya lang ang pangalan na natatandaan niya sa ngayon. Matapos maayos ang usapan, sinimulan ng mga elves ang pagtatayo ng kanilang nayon. Si Liam naman ay sobrang pagod dahil sa dami ng magic power na ginamit niya sa paggawa ng mga kontrata. Habang nagpapahinga, naramdaman niya ang matinding magic power na nagmumula sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Sinundan niya ito at natagpuan ang isang gintong prutas na nakabitin sa puno. Ramdam niya ang napakaraming mana na nagmumula rito, kaya tinanong niya si Reyna tungkol dito. Ipinaliwanag ni Reyna na ito ay prutas na likha ng mga pixies. Kinokolekta nila ang mana mula sa hangin at kinokondensa ito sa isang lugar, kaya't parang mana honey ang epekto nito. Tinanong ni Liam kung maaari niya itong kainin, at sumang-ayon naman si Reyna. Pinutol niya ang prutas, kinagat ito, at laking gulat niya nang hindi lamang bumalik ang kanyang magic power, kundi nadagdagan pa ang kanyang kabuoang magic capacity. Dahil dito, kaya na niyang mag-cast ng 19 spells nang hindi na kailangang mag-chant. Kinabukasan, bumalik si Liam sa nayon upang tingnan ang progreso ng mga elves. Lumabas si Reyna upang salubungin siya, ngunit may masamang balita. Bagamat sinabihan niya silang magtayo ng mga bahay, wala silang kaalaman sa tamang paraan ng paggawa nito. Kaya ang kanilang mga bahay ay hindi masyadong maayos. Inasahan na ito ni Liam, kaya handa siyang turuan ang mga elves kung paano magtayo ng mga bahay. Ngunit habang nagtuturo, naputol ang kanilang aralin nang marinig nilang may sumigaw ng tulong. Isa sa mga elves, si Sui, ang hinuli ng mga bandido na napadpad sa kagubatan. Nang makita ng mga bandido ang elf, nagpasya silang kidnapin ito upang ibenta. Hindi papayag si Liam na mangyari ito, kaya't mariing inutusan niya ang mga bandido na pakawalan si Sui. Tulad ng inaasahan, hindi siya pinakinggan ng mga bandido at sa halip ay sinubukan siyang atakihin. Agad namang sumagot si Liam sa pamamagitan ng pag-summon ng isang clone. Ginamit niya ang clone para maglunsad ng sabay-sabay na pag-atake at napabagsak ang mga bandido. Bagamat nailigtas niya si Sui, napagtanto ni Liam na masyadong delikado ang kagubatan para sa mga elves. Kaya't nagpasya siyang ilipat sila sa mas ligtas na lugar. Nais niyang ilagay ang mga ito sa kanyang pocket dimension pansamantala, ngunit nag-alala siyang baka hindi sila magkasya dahil limitado ang espasyo. Nang tingnan niya ang loob ng pocket dimension, laking gulat niya nang makita niyang mas malaki na ito kaysa dati. Malamang ay epekto ito ng kinain niyang pixie honey. Dahil dito, naging perpekto ang plano niya. Sinabi niya sa lahat ng elves na pumasok sa loob ng pocket dimension upang mailipat sila sa mas ligtas na lugar. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik si Liam sa kanyang lupain at binuksan ang kanyang pocket dimension upang palabasin ang mga elves. Nagulat sila nang malaman na nasa isang ganap na bagong lugar na sila ngayon. Ipinaliwanag ni Liam na dinala niya sila sa kanyang lupain upang hindi na sila mag-alala tungkol sa mga pag-atake. Habang nagpapasalamat ang mga elves, mas lalo silang namangha sa kakayahan ni Liam na dalhin silang lahat gamit ang iisang spell. Dahil dito, sabay-sabay silang lumuhod at nagmakaawa kay Liam na maging hari nila.
Nangako silang gagawin ang anumang iutos niya kung papayag siyang pamunuan sila. Bagamat naramdaman ni Liam ang responsibilidad na protektahan sila, hiniling niya na huwag siyang tawaging hari dahil ayaw niyang masangkot sa politika. Sa kabila nito, tinanggap niya ang papel bilang kanilang leader at sinimulan niyang maghanap ng lugar na maaring tirahan ng mga elves. Lumipas ang 4 na araw, at abala pa rin si Liam sa paghahanap ng tamang lugar para sa kanila. Sa panahong ito, walang tigil niyang pinag-aralan ang bagong magic na itinuro ni Raiden. Nang tuluyan niya itong matutunan, pinapila niya ang lahat ng elves at ginamit ang spell upang i-teleport sila ng 100 kilometro mula sa kanilang kinalalagyan patungo sa isang lugar na tinatawag na Sealed Islands. Ang lugar na ito ay seliado ni Raiden noong unang panahon, ngunit pinahintulutan niyang gamitin ito ni Liam at ng mga elves. Kung maglalakad sila papunta rito, aabutin sila ng 4 na araw, ngunit dahil sa bagong teleportation magic ni Liam, nagawa nilang makarating doon agad. Sinabi niya sa mga elves na maaari na silang manirahan sa lugar na ito, ngunit kailangan pa rin niya ng tulong para maipatayo ang kanilang mga bahay. Pansamantala, iniwan niya ang isang Raiden Jr. upang protektahan ang mga elves habang wala siya. Pagkatapos nito, nag-teleport si Liam pabalik sa kanyang tahanan. Pagdating niya, binisita siya ng prinsesa upang tanungin kung nabanggit ba ni Raiden ang tungkol sa Promised Lands. Hindi alam ni Liam ang tungkol dito, ngunit sinabi niyang pinahintulutan siya ni Raiden na gamitin ang lugar na tinatawag na Sealed Lands. Dahil dito, hiniling ng prinsesa na dalhin siya roon. Pumayag si Liam, ngunit humingi rin siya ng kapalit. Hiniling niyang dalhin ng prinsesa ang isa sa mga court engineers dahil may proyekto siyang nais tapusin. Ngunit sa halip na ang tunay na engineer, gumawa si Liam ng clone ni Golak at ginamit ang teleportation magic upang dalhin ang clone at ang prinsesa sa Sealed Lands. Pagdating sa Sealed Lands, sigurado ang prinsesa na ito na nga ang Promised Lands. Ikinwento niya ang alamat na nagsasabing ang kaligtasan ng sangkatauhan ay matatagpuan sa Promised Lands, at ang singsing na dala niya ang susi. Ang singsing na ito ay nasa royal family sa loob ng maraming henerasyon, ngunit bigla itong nag-react kay Liam. Nang hawakan ito ni Liam, isang malaking bahagi ng lupain ang nagsimulang umangat sa kanyang utos. Nagulat ang prinsesa sa nasaksihan at lumuhad kay Liam, nakiusap na magtatag siya ng isang bansa sa lugar na ito para sa kapakanan ng sangkatauhan. Bagamat ayaw ni Liam gawin ito, nangako ang prinsesa ng kanyang katapatan at lahat ng kanyang mga resources upang maisakatuparan ito, kaya't napilitan siyang pumayag. Sa ilalim ng mga tagubilin ng Golak clone, patuloy na umuunlad ang pagtatayo ng nayon ng mga elves. Habang abala sila sa kanilang gawain, ginamit naman ni Liam ang kanyang magic upang alisin ang mga halimaw na gumagala sa lupain. Nang mapabagsak niya ang isang higanteng pagong, napansin niyang nakatayo si Princess Scarlet sa likod niya. Humingi ng paumanhin si Scarlet dahil sa kanyang pagtitig, ngunit hindi niya maiwasang humanga sa pambihirang lakas ng magic ni Liam. Hindi pa rin komportable si Liam sa master-servant relationship na gusto ni Scarlet, kaya sinabi niya na hindi niya kailangang maglingkod sa kanya, lalo na't ang posisyon ni Scarlet bilang pangalawang prinsesa ng kaharian ay mas mataas kaysa kay Liam. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Scarlet na ginagawa niya ito ng kusang loob. Ang kanyang pamilya ay may dragon blood sa kanilang mga ugat, kaya karaniwan ng pinapakasal ang mga kababaihan ng kanilang pamilya upang makabuo ng alyansa sa ibang kaharian. Mas gugustuhin na lang niyang maglingkod sa Dragon God Raiden kaysa manatiling prinsesa ng kaharian. Nang makita kung gaano ka-devoted si Scarlet, nagustuhan siya ni Raiden at sinabi nitong maglakad siya ng 1 kilometro sa hilaga dahil may bagay doon na maaaring magustuhan niya. Sinunod ni na Scarlet at Liam ang direksyon ni Raiden, at sa gitna ng kagubatan, natagpuan nila ang pasukan sa isang sinaunang ruins. Pagpasok nila sa loob, natuklasan nila ang isang metal dragon na nakaupo sa gitna ng silid. Sa kanilang paglapit, nagising ang dragon at mukhang handa itong umatake. Agad na tinanong ni Liam si Raiden kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Raiden na ang metal dragon ay isa sa mga tagapagbantay na nilikha niya, at tiyak na aatakihin nito sila. Gayunpaman, sinabi ni Raiden na kung maalis ni Liam ang isa sa mga sinaunang letra sa noo nito, magiging Masoner ang alaga ito. Mukhang madali naman ang plano, kaya't nag-teleport si Liam papunta sa noo ng dragon. Gamit ang isang Holy Lance, matagumpay niyang tinusok ang isa sa mga letra, dahilan upang ma-deactivate ang defense mode ng dragon. Pagkatapos nito, ang dragon ay nag-react sa dragon blood na dumadaloy sa katawan ni Scarlet at nagpa siya itong sumunod sa kanya. Masaya namang tinanggap ni Scarlet ang Dragon Guard bilang kasamahan. Gayunpaman,
Nang sinabi ni Liam na nais niyang bumalik sa ibabaw, sinabi ni Scarlett na mananatili muna siya roon upang bantayan ang dragon hanggang sa ganap na gumaling ito mula sa sugat na sanhi ng atake ni Liam. Hindi pa rin sanay si Liam sa ideya na may isang mahalagang tao tulad ni Scarlett na naglilingkod sa kanya. Sinabi ni Raiden na ang solusyon ay maging isang taong kasing halaga rin ni Scarlett upang hindi na ito maging awkward. Ngunit aminado si Liam na hindi ganoon kadaling gawin iyon. Biglang naramdaman ni Liam ang isang kaguluhan mula sa direksyon ng nayon na itinatayo ng mga elves. Nag-teleport siya papunta roon upang tingnan ang nangyayari at sa kanyang pagkabigla, natagpuan niya ang nayon na wasak na wasak. Ipinaliwanag ng mga elves na ang nagwasak nito ay isang grupo ng mga wolfmen na bigla ang umatake. Habang nag-uusap, bumalik ang mga wolfmen at iginiit na umalis sila sa Holy Land na iyon kaagad. Napansin ni Liam na nagkamali ang mga wolfmen at napagkamalan silang mga intruder, kaya sinubukan niyang ipaliwanag na binigyan sila ng permiso ni Raiden upang manatili roon. Ngunit bago pa siya makapagsalita, biglang umatake ang isa sa mga wolfmen, kaya't napilitan si Liam na mag-teleport at gumamit ng kaunting magic para depensahan ang sarili. Determinado pa rin ang mga wolfmen na palayasin si Liam at ang kanyang mga kasamahan mula sa Holy Land. Sa puntong iyon, inilabas ni Liam ang isang Raiden Jr. bilang patunay na may kaugnayan siya kay Raiden. Nang makita ito, agad na napagtanto ng mga wolfmen ang kanilang pagkakamali. Humingi sila ng taos-pusong paumanhin para sa pagwasak ng nayon. Tinanggap naman ng mga elves ang paghingi ng tawad at sinabing ayos lang ito, dahil ginagawa lamang ng mga wolfmen ang kanilang tungkulin bilang mga tagapaglingkod ni Raiden. Sinuggest ng mga babae na ang mga wolfmen ay dapat maging mga familiars ni Liam. Sang-ayon naman ang leader ng mga wolfmen, kaya pumayag silang maging familiars ni Liam. Walang dahilan si Liam para tumanggi, kaya gumawa siya ng kontrata sa leader at pinangalanan itong Chris. Kinabukasan, bumalik si Liam sa nayon upang tingnan ang progreso, at dahil sa tulong ni Chris at ng iba pang wolfmen, mas mabilis ang naging takbo ng konstruksyon. Nang makita siya ni Chris, agad itong tumalon at niyakap siya. Nang tanungin ni Liam kung paano ang lagay ng konstruksyon, itinuro ni Chris ang direksyon ng bahay na kanilang muling ginagawa, isa sa mga bahay na sinira nila noong nakaraang araw. Muli, taos-pusong humingi ng paumanhin si Chris para sa kanyang pabigla-biglang kilos, ngunit sinabi ni Liam na ayos lang ito basta't makakatulong ang mga wolfmen sa pagkukumpuni ng mga bahay. Bagamat mas mabilis sana ang trabaho kung gagamit ng magic si Liam para ayusin ang mga bahay, napansin niyang wala namang spell para rito sa kanyang ring. Ipinaliwanag ni Raiden na maaaring gumawa si Liam ng sarili niyang spell kung wala pa itong umiiral. Hindi akalain ni Liam na posible ito, kaya't itinuro ni Raiden ang proseso, kailangan lamang niyang malinaw na maisip ang bawat hakbang ng nais niyang gawin. Sinubukan ni Liam ang payo ni Raiden, inimagine niya ang bawat detalye ng proseso at gumamit ng spell sa isang piraso ng kahoy. Pinahampas niya ito kay Chris, at sa kanyang pagkagulat, agad na nag-repair ang kahoy sa orihinal nitong anyo. Ipinaliwanag ni Liam na ito ang epekto ng bagong spell na naisip niya, tinawag niya itong Heat Memory. Ang spell na ito ay nagbibigay daan sa mga inanimate objects na manatili sa kanilang partikular na estado kahit ano pa ang mangyari. Gamit ang spell na ito, may tatayo at mapapanatili ang mga bahay kahit anong mangyari. Nang magtagumpay siya sa paggawa ng bagong spell, sinimulan ni Liam ang pag-eeksperimento sa iba't ibang uri ng magic. Sa proseso, nakabuo siya ng explosive magic missiles. Plano niyang ipagpatuloy ang paglikha ng mga bagong spell, ngunit bigla siyang tinawag dahil sa isang emergency, may mga tao na pumasok sa kanilang lupain at nangangaso ng mga pixies. Napakahalaga ng sitwasyong ito kaya't agad na tumakbo si Liam upang imbestigahan. Nang marating niya ang lugar, nakita niya ang mga intruders at hinaranggan ang kanilang daan. Binalaan niya ang mga ito na umalis dahil ang lugar na ito ay bahagi ng kanyang nation. Subalit, inisip ng mga lalaki na si Liam ay isa lamang walang kwentang bata, kaya't binaliwala nila ang babala at nagpatuloy sa kanilang ginagawa. Nang makita ni Liam na hindi bomb ibigay ang mga intruders, nagpaputok siya ng warning shot upang ipakita na hindi siya nagbibiro. Sa halip na umurong, nagalit ang mga kalalakihan at nagdesisyong umatake. Wala nang ibang pagpipilian si Liam kundi labanan sila. Sa huli, nag-api niya ang lahat ng sundalo, pagbalik niya sa nayon, pinasalamatan siya ni Reyna sa pagprotekta sa mga pixies. Ipinaliwanag ni Reyna na ang mga pixies ay dating nakatira sa kagubatan, ngunit kinailangan nilang tumakas matapos silang atakehin ng mga sundalong nagtangkang hulihin sila.
Sinabi ni Liam sa mga pixies na malugod silang maaaring manatili sa lupaing iyon ng matagal hanggat gusto nila. Nag-alok din siyang gumawa ng mga familiar contract sa kanila. Dahil napakaraming pixies, ginugol ni Liam ang maraming oras sa pagbibigay ng mga pangalan, ngunit hindi nagtagal ay nauubusan na siya ng mga ideya para sa mga pangalan. Kinabukasan, tinawag ni Liam ang mga babae sa kanyang pocket dimension para magpulong. Ipinakita niya ang helmet ng isa sa mga sundalo at tinanong kung may alam sila tungkol dito. Agad na nakilala ni Scarlett ang crest sa helmet bilang pagmamay-ari ng kaharian ng paa. Katulad ng mga kaharian ng Junel at Quist, ang paa ay isa sa mga kaharian na nakapalibot sa Promised Land. Ipinapahiwatig nito na ang mga lalaking umatake kahapon ay malamang mga paa scouts, at kung totoo ito, hindi magtatagal ay darating din ang mga scouts mula sa Junel at Quist. Ipinunto ni Scarlett na dati ay nahahati ang mga kahariang ito ng isang lambak, ngunit ngayon nawala na ang illusion barrier ni Raiden, maaaring sinusubukan nilang angkinin ang lupain para sa kanilang mga sarili. Para maiwasan ang ganitong sitwasyon, iminungkahi ni Scarlett na ang tanging paraan upang permanenteng mapigilan ang sinuman sa pag-angkin ng Promised Lands ay ang pagtatatag ni Liam ng isang bansa dito. Bagamat nag-aalangan, sumang-ayon si Liam, sinimulan ni Scarlett na alista ang mga kailangan upang makabuo ng isang bansa, lupa, tao, at kapangyarihan. Mayroon na si Liam ng lupa, at dahil sa tumataas niyang kasikatan, tiyak na maraming tao ang susunod sa kanya. Ang tanging problema na lang ay ang pagkakaroon ng sapat na military power upang maprotektahan ang lupain kahit wala siya roon. Sa puntong ito, nagboluntaryo si Chris na pangunahan ang depensa ng Promised Land. Nangako siyang papatayin ng sinumang tatangkang umatake. Bagamat hindi sang-ayon si Liam sa marahas na tono ni Chris, alam niyang ang mga Wolfmen ay natural na mahusay sa labanan. Kaya't nagdesisyon siyang ipagkatiwala ang seguridad ng lupaing ito kay Chris at sa kanyang mga kasamahan. Sinabi ni Scarlett kay Liam na ang kailangan lang niyang gawin ay ipagpatuloy ang pagpapatayo ng kanyang nayon habang ipinapakita ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pagtataboy sa mga kaaway. Sa kalaunan, mapagtatanto ng mga kalapit na kaharian na mas kapaki-pakinabang na makipag-alyansa sa kanya kaysa labanan siya. Sumang-ayon ang lahat sa planong ito, gayunpaman, kinabukasan, mas mabilis na umusad ang mga pangyayari kaysa inaasahan ni Liam. Dumating ang isang lalaki na nagpakilala bilang Leonardo, isang noble mula sa kaharian ng Jill, na ipinadala ng kanilang hari upang makipagkita kay Liam. Ipinaliwanag ni Leonardo na ang kaharian ng Jill ay ayaw makipaglaban kay Liam, kaya narito siya upang mag-alok ng alyansa. Bilang bahagi ng alok, handa ang hari ng Jill na ihandog ang kamay ni Princess Scarlett kay Liam sa kasal. Bagamat nagtataka si Liam dahil wala pa siyang nagagawa upang maging karapat-dapat sa ganoong alok, napagtanto niyang maaaring nalaman na ng kaharian ng Jill na ang Promised Lands ay may kaugnayan sa Dragon God. Maaaring sinusubukan nilang makuha ang kanyang pabor dahil dito. Gayunpaman, hindi pa rin siya sigurado kung ano ang gagawin, kaya naisipan niyang gumawa ng telepathy spell upang tanungin si Scarlett tungkol dito. Sinabi ni Scarlett na dapat niyang tanggapin ang alok. Kung sila'y magpakasal, makakabili sila ng hindi bababa sa kalahating taon para mapalawak ang kanilang bansa. Sinunod ni Liam ang kanyang payo at sinabi kay Leonardo na magiging karangalan niya ang pakasalan si Princess Scarlett. Gayunpaman, hiniling niyang ipagpaliban ang kasal ng isang taon upang maitaguyod niya ng buo ang kanyang bansa upang maging karapat-dapat sa royal family. Naiintindihan naman ito ni Leonardo at umalis upang iparating ang sagot ni Liam sa hari. Matapos maayos ang bagay na ito, napagpasyahan ni Liam na bisitahin ang mansyon ni Princess Scarlett sa royal capital. Dahil napakahaba ng biyahe, ginamit niya ang kanyang clone bilang escort ni Scarlett pabalik sa capital. Nang makarating ang clone, ginamit nito ang teleportation magic upang dalhin ang totoong Liam roon. Ngayon na nakarating na si Liam sa mansion ni Scarlett, maaari na siyang bumalik dito anumang oras. Ngunit dahil ito ang unang beses niyang makarating sa royal capital, ninais niyang mag-sightseeing. Gayunpaman, bilang pinuno ng ibang bansa, kailangang panatilihin ni Liam ang mababang profile upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang atensyon. Habang nasa mansion, inimbitahan ni Scarlett si Liam sa loob upang magtsaa. Ngunit bago pa man siya makapasok, naramdaman ni Liam ang presensya ng enerhiya ni Raiden na nagmumula sa lugar. Tinanong niya si Scarlett kung may anumang bagay sa loob na maaaring konektado kay Raiden. Napansin ni Scarlett na may isang bagay na tumutugma sa deskripsyong iyon, kaya't dinala niya si Liam sa cathedral ng mansion. Doon, ipinakita niya ang isang estatwa ni Raiden na napreserba ng kanyang pamilya sa loob ng maraming henerasyon.
Laking gulat ni Raiden nang makita ang estatwa dahil matagal na niya itong nakalimutan, libu-libong taon na ang nakalilipas. Sinabi niya kay Liam na lumapit at gumamit ng isang all-clear spell. Nang gawin ito ni Liam, nagliwanag ang estatwa at ang enerhiya nito ay lumipat sa katawan ni Scarlet. Napansin ni Scarlet na ngayon ay nakasuot siya ng isang makapangyarihang armor, at naramdaman niya ang isang napakalakas na enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Sinubukan niyang gamitin ang isa sa mga spell ni Liam, ang Holy Lance, at nagawa niyang ilunsad ito. Ngunit pagkatapos nito, labis siyang napagod dahil nagamit niya ang lahat ng kanyang mana. Sa kabila nito, kahanga-hangang nagawa niyang gamitin ang spell, lalo na't imposible itong gawin dati. Ipinaliwanag ni Raiden na ang armor na suot ni Scarlet ay dinisenyo upang palakasin ang kakayahan ng sinumang nagsusuot nito, at binibigyan din sila ng kakayahang gumamit ng ilan sa mga holy spells ni Raiden. Ngunit sinabi rin ni Raiden na ang katawan ni Scarlet ay hindi pa sapat na malakas upang ma-handle ang buong potensyal ng armor. Ang suot ni Scarlet ay ang Golden Armor, ang pinakamalakas sa lahat ng armors na nilikha ni Raiden. Ayon kay Raiden, maaaring kayanin ni Scarlet ang mga mababang ranggo ng armor, ngunit ang mga ito ay nawala na sa mga labanan sa nakaraan. Gayunpaman, hindi iyon problema kay Liam, sinabi niya na kung nagawa ni Raiden ang armor noon, kaya niyang i-recreate ito upang magamit ni Scarlet ang kapangyarihan nito nang walang panganib. Nagustuhan ni Raiden ang sigasig ni Liam kaya sumang-ayon siyang tulungan ito sa paggawa ng armor. Ipinaalam niya kay Liam na ang unang kailangan ay ang High Mithril, isang bihirang materyal. Tinanong ni Liam si Scarlet kung kaya ba niyang kumuha ng High Mithril, at sinabi niyang hindi ito magiging problema. Sa ganoon, nagsimula agad si Liam sa trabaho, kasama ang gabay ni Raiden, upang muling likhain ang armor na angkop sa kakayahan ni Scarlet. Matapos ang ilang araw ng masipag na trabaho, sa wakas ay nagawa na ni Liam ang isang armor na akma para kay Scarlet. Binigay niya ito sa kanya upang subukan. Una, kailangan ni Scarlet na bumuo ng kontrata sa armor, kaya sinabi ni Liam na patakan ito ng kaunting dugo mula sa kanyang katawan. Matapos gawin ito ni Scarlet, muling binalot ng magic armor ang kanyang katawan. Sa pagkakataong ito, nagawa na niyang gamitin ang mga holy spells ni Raiden nang hindi nawawalan ng lakas. Impresyonado si Raiden sa kakayahan ni Liam na gayahin ang disenyo ng kanyang armor ng ganoon kadali. Habang nasa paksa, ibinahagi ni Raiden ang kwento tungkol sa pinakamakapangyarihang armor na ginawa niya noon, ang Ruin Guardian. Ito ang armor na ginamit niya noong War of Gods, at hinikayat niya si Liam na subukan ito dahil naniniwala siyang kaya niya itong gamitin. Nag-teleport pabalik sa nayon sina Liam at Scarlet, at pinatakan ni Liam ng isang patak ng dugo ang Ruin Guardian statue bago bumuo ng kontrata rito. Agad na naging isang armor ang Guardian, at sinuot ito ni Liam. Nang maisuot niya ang armor, nagawa niyang mag-cast ng 37 magic spells ng sabay-sabay. Gayunpaman, ang ganitong antas ng lakas ay labis para sa kakayahan ni Liam sa ngayon, kaya siya ay bumagsak sa lupa dahil sa mana exhaustion. Nagmadali si Scarlet upang tingnan ang kalagayan niya, ngunit sinabi ni Liam na ayos lang siya. Labis ang paghanga ni Raiden sa tagumpay ni Liam, dahil sa kasaysayan, 3 tao lamang ang nakaligtas matapos magsuot ng Ruin Guardian armor, at si Liam ang unang taong nagawang mag-cast ng spell habang suot ito. Sinabi ni Raiden na kung tuluyang ma-master ni Liam ang armor na ito, magkakaroon siya ng kapangyarihang mamuno sa buong mundo. Nararamdaman ni Liam ang matinding pagod kaya ginamit niya ang ilan sa kanyang mana crystals upang makabawi ng enerhiya. Bagamat napakakapaki-pakinabang ng Guardian Armor, napagdesisyonan niyang ipagpaliban muna ang pagsasanay gamit ito at inilagay ito sa kanyang item box. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang teleportation upang ibalik si Scarlet sa capital, bago siya mismo nag-teleport pabalik sa village upang tingnan ang kalagayan ng lahat. Sa unang tingin, mukhang maayos naman ang lahat, ngunit bigla na lamang lumapit sa kanya si Reyna na may dalang mahalagang balita. Ayon kay Reyna, may isang pangkat ng trolls na namataan malapit sa village. Sa normal na pagkakataon, hindi ito magiging malaking problema dahil may 2 klase ng trolls, ang mga mababait at ang mga bayolente. Sa kasamaang palad, ang mga namataan malapit sa kanilang teritoryo ay kabilang sa mga bayolenteng uri, kaya posibleng maging banta sila sa village. Dahil may mga emissaries mula sa iba't ibang kaharian na patuloy na dumarating, mas makabubuti kung makumbinsi ni Liam ang mga trolls na sumali sa kanyang bayan upang maiwasan ang anumang kaguluhan sa pagitan ng mga trolls at mga tao. Dahil dito, nagtungo si Liam sa lokasyon ng mga trolls upang makipag-usap at makipagkasundo sa kanila. Sa kanyang pagdating, agad siyang hinarang ng isang pangkat ng trolls.
Lumapit ang pinuno ng mga ito at diretsong tinanong si Liam kung ano ang pakay niya sa kanilang teritoryo. Sa mahinahong paraan, ipinaliwanag ni Liam na kasalukuyan siyang bumubuo ng isang nasyon at nais niyang kumbinsihin ang mga trolls na sumali sa kanya. Gayunpaman, hindi pinagkakatiwalaan ng pinuno ng trolls ang mga tao, kaya agad nitong tinanggihan ang alok ni Liam at pinaalis siya sa kanilang lugar. Ngunit bago pa man makasagot si Liam, biglang sinubukan ng troll leader na durugin siya gamit ang kanyang malalaking kamay. Ginagawa ni Liam ang lahat upang iwasan ang mga atake ng troll, dahil ayaw niyang mapilitan itong saktan. Ngunit kahit isa lang sa mga atake nito ang tumama sa kanya, maaaring maging fatal ito, kaya't kailangan niyang mag-ingat ng husto. Sa kasamaang palad, habang umiilag siya, aksidenteng nahulog si Liam sa isang malalim na butas sa lupa at natrap siya. Dahil dito, nagkaroon ng malinaw na pagkakataon ang troll upang tapusin siya. Wala nang ibang pagpipilian si Liam kundi kumilos agad, kung hindi ay mapapahamak siya. Gamit ang napakalakas nitong club, sinubukan ng troll na tapusin si Liam sa isang malakas na hampas. Pero sa huling segundo, nagawa niyang i-equip ang Guardian Raiden Armor, na siyang nagligtas sa kanya mula sa direktang pinsala. Gayunpaman, napakalaking mana consumption ang kinakailangan ng armor, kaya't mabilis na nauubos ang kanyang enerhiya. Nagulat ang troll leader nang makita niyang nakaligtas si Liam sa kanyang atake. Pero para sa kanya, hindi iyon mahalaga, kung kinakailangan, babanatan niya ito ng mas malakas sa susunod. Gayunpaman, bago pa siya muling umatake, itinuro ni Liam ang grupo ng mga trolls sa likuran nito. Dahil sa matinding galit ng pinuno ng trolls, hindi nito namalayang nagdulot na siya ng matinding pinsala sa sarili niyang mga kasamahan. Kung hindi sinalo ni Liam ang huling atake, maaaring nadamay pa sila sa mga lumilipad na debris. Nang mapagtanto ito ng troll leader, agad siyang natauhan at napagtantong masyado siyang naging padalos-dalos. Huminga siya ng malalim, kumalma, at nagdesisyong pakinggan ang sasabihin ni Liam. Nagpasalamat naman si Liam sa kanya sa pakikipagtulungan, at matapos nitong ipatawag ang lahat ng trolls, sinimulan na niyang ipaliwanag ang kanyang hangarin. Ipinaliwanag ni Liam Hamilton na kasalukuyan siyang nagtatayo ng isang village malapit sa teritoryo ng mga trolls. Sa kasalukuyan, karamihan sa mga naninirahan doon ay elves at werewolves, ngunit may posibilidad na dumami ang mga tao sa hinaharap. Sa pinakamasamang senaryo, maaaring magkaroon ng alitan sa pagitan ng trolls at ng mga tao, na posibleng humantong sa isang matinding labanan. Kapag nangyari ito, malaki ang posibilidad na tugisin at lipulin ng mga tao ang mga trolls, at nais ni Liam na maiwasan ang ganitong sitwasyon. Kaya naman, iminungkahi niyang sumali ang troll sa kanyang village upang makabuo sila ng isang mapayapang komunidad kung saan maaaring mamuhay ng ligtas ang lahat. Matapos marinig ang paliwanag ni Liam, naunawaan ng troll leader ang kanyang punto. Gayunpaman, bago siya magdesisyon, nais muna niyang makita ang village mismo upang matiyak kung talagang magiging ligtas doon ang kanyang mga nasasakupan. Wala namang problema si Liam sa kahilingan ng troll leader, kaya ginamit niya ang kanyang teleportation upang dalhin ang buong grupo ng trolls sa village. Pagdating nila, namangha ang mga trolls sa kanilang nakita, isang maunlad at organisadong village na higit pa sa kanilang inaasahan. Ngunit sa gitna ng kanilang pagkamangha, biglang napansin ng isang residente ang troll leader, si Chris. Sa sandaling makita niya ito, agad siyang sumugod at malakas na sinipa ang troll leader, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Naguluhan si Liam sa biglang nangyari kaya agad niyang tinanong si Chris kung ano ang dahilan ng kanyang inasal. Ipinaliwanag naman ni Chris na matagal na silang may kasaysayan ng troll leader. Sa madaling sabi, matagal nang magkaribal sina Chris at ang troll leader dahil pareho nilang nakikita ang isa't isa bilang nakakainis na kalaban. Sa tuwing nagkikita sila, nauuwi ito sa isang laban. Sa kasalukuyan, si Chris ay may 307 panalo, samantalang ang troll leader ay may 370 panalo laban sa kanya. Gayunpaman, nalungkot si Chris sa naging laban nila ngayon, dahil tila hindi man lang lumaban ng maayos ang troll leader. Dahil dito, tinanong niya ito kung ham-ina ba ito sa paglipas ng panahon. Ngunit pinaalalahanan siya ni Liam na siya mismo ang nag-evolve bilang isang werewolf, kaya hindi ham-ina ang troll leader, kundi siya mismo ang lumakas. Dahil dito, nainis ang troll leader, dahil napagtanto niyang hindi na niya kayang tapatan si Chris sa kasalukuyang kalagayan niya. Sa puntong ito, iminungkahi ni Chris na kung gusto ng troll leader na maging patas muli ang laban nila, dapat siyang makipagkontrata kay Liam, katulad ng ginawa niya. Pagkatapos ng maikling pag-iisip, pumayag ang troll leader, kaya isinagawa ni Liam ang contract ritual at binigyan siya ng bagong pangalan, Guy.
Sa sandaling mabuo ang kontrata, nagsimula ang evolution ni Guy mula sa pagiging troll patungo sa isang gigez. Bagamat lumiit siya sa laki, may isang bagay na tiyak, mas lalo siyang lumakas kaysa dati. Napansin ni Liam Hamilton na malaki ang itinaas ng kapangyarihan ni Guy matapos nitong mag-evolve. Dahil dito, hinamon muli ni Chris si Guy sa isang laban upang makita kung paano siya nagbago. Sa pagkakataong ito, nagawa na ni Guy na harangin ang kanyang mga atake at lumaban ng patas. Para sa kanilang dalawa, tila isa lamang itong pangkaraniwang away, ngunit sa kanilang kasalukuyang lakas, kahit isang suntok o sipa lamang ang maaaring pumatay ng isang normal na tao. Dahil dito, nanatili na lamang ang ibang troll sa gilid at namangha sa kanilang dalawa. Dahil sa nakita niya, sinabi ni Liam sa iba pang trolls na maaari rin niyang bigyan sila ng mga pangalan kung gugustuhin nila. Sa tuwa nila, agad silang pumayag, kaya kinailangan ni Liam na mag-isip ng 50 pangalan sa isang iglap. Matapos nilang makipagkontrata kay Liam, tuluyan na silang naging bahagi ng kanyang village. Matapos ang seremonya ng naming contract, humiling si Liam ng isang maliit na pabor mula sa kanila. Bumalik sila sa kanyan upang mangolekta ng malalaking bato para sa kanya. Agad na nagsimula sa trabaho si Guy at ang iba pang trolls, habang sinubukan din ni Chris na tumulong. Gayunpaman, hindi pa rin siya kasing lakas ni Guy, kaya sinabi nito na hayaan na lang siyang gawin ang mabibigat na gawain. Ayaw sumuko ni Chris, pero sa huli, bumigay ang kanyang mga binti sa bigat ng dalang bato. Nakita ito ni Guy, kaya agad niyang iniangat ang malaking bato mula sa likuran ni Chris at tinanong kung ayos lang siya. Bagamat maayos naman ang kanyang katawan, hindi matanggap ni Chris ang pagkatalo, kaya tumakbo siya palayo dala ang kanyang pride at hiya. Matapos nilang makolekta ang lahat ng bato, nagpasalamat si Liam kay Guy at sa iba pang trolls sa kanilang tulong. Ngunit nagtataka si Guy kung ano nga ba ang balak gawin ni Liam sa napakaraming bato. Ipinaliwanag ni Liam na noong una niyang nakilala ang mga trolls, napansin niyang maraming ore deposit sa kanilang lugar. Kaya naman, naisip niyang subukan ang smelting upang kunin ang mga metal mula sa mga batong ito. Upang maisakatuparan ito, tumawag si Liam ng isang salamander, isang fire spirit, upang lumikha ng isang furnace at blast furnace na may napakataas na init upang tunawin ang mga bato. Sa huli, nakakuha siya ng 1 toneladang iron, kaunting copper, bahagyang gold, at isang napakaliit na halaga ng mithril. Nadismaya si Liam Hamilton matapos makita ang resulta ng smelting dahil umaasa siyang makakakuha ng mas maraming mithril mula sa mga ores. Ang mithril ay ang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga armor sets, kaya't mahalaga ito sa kanyang plano. Dahil dito, tinanong niya si Raiden kung talagang kinakailangan ba ang mithril sa paggawa ng armor. Ipinaliwanag naman ni Raiden na mithril ang pinakaimportanteng materyal dahil walang ibang metal na may sapat na tibay upang tiisin ang matinding stress na mararanasan ng armor sa laban. Gayunpaman, dahil hindi pa sapat ang kanyang supply ng mithril, napansin ni Liam na mayroon siyang napakaraming iron. Dahil dito, naisip niyang subukan na lang muna ang iron at tingnan kung magiging epektibo ito. Agad niyang tinunaw ang iron at pinagawa ang isang mold gamit ang tulong ng kanyang mga gnomes upang maihulma ng maayos ang armor. Nang matapos ang paghuhulma, sinimulan niyang i-infuse ito ng Raiden's mana habang binibigyan ito ng pangalan upang higit pang mapalakas ito. Pinili niyang pangalanan ng battle armor bilang Apollo, na hango sa araw. Pagkatapos niyang alisin ito mula sa mold, lumitaw ang Apollo battle armor, na hinubog mismo sa anyo ng araw. Napagtanto ni Liam na mas magiging epektibo ang pagpapangalan kung ang forma ng armor ay babagay sa pangalan nito. Sa kabutihang palad, gumana ang kanyang ideya, at naging matagumpay ang kanyang unang battle armor creation. Gayunpaman, kinaharap ni Liam ang isa pang problema nang dumating ang gabi. Kahit na matagumpay niyang nagawa ang battle armor gamit ang iron, kinakailangan niyang magbigay ng individual na pangalan para sa bawat armor set upang magawa silang gumana ng maayos. Ang problema, naubusan na siya ng ideya para sa magagandang pangalan. Pagkatapos ng isang buong gabi ng pag-iisip, sa wakas ay nagawa ni Liam Hamilton ang 15 sets ng battle armor. Dahil dito, napagpasyahan niyang ipamahagi ang mga ito ng pantay-pantay sa mga elves, werewolves, at trolls. Nagtipon ang lahat sa labas upang subukan ang kanilang bagong battle armor sa pamamagitan ng mock battles, at parehong mukhang nag-e-enjoy sina Guy at Chris dahil mas lalo pa silang lumakas kaysa dati. Habang abala ang lahat sa kanilang pagsasanay, isang pangkat ng bandits ang napadpad sa kagubatan. Nang makita nila ang mga elves, agad nilang binalak na dukutin at ibenta ang mga ito para pagkakitaan. Ngunit tila kulang sila sa common sense,
Dahil kahit pa elves lang ang kanilang target, hindi man lang nila napansin na nasa paligid din ng isang pangkat ng trolls at werewolves, na tiyak na mas malakas kaysa sa kanila. Buong kumpiyansang idineklara ng pinuno ng bandits na kukunin nila ang mga elves, at hanggat susunod sila ng maayos, hindi sila masasaktan. Napaisip si Liam kung dapat ba siyang kumilos, pero bago pa man siya makagalaw, sinabi ni Reyna na hayaan niya ang mga elves mismo ang humarap sa sitwasyon. Tinawag niya ang isa sa pinakamahina nilang miyembro, si Mina, at inutusan siyang sugpuin ang mga bandits. Kung sa normal na pagkakataon, hindi man lang makakasakit si Mina ng kahit isang langaw, pero dahil sa battle armor na ibinigay sa kanya ni Liam, nagawa niyang patumbahin ang buong grupo ng bandits sa isang iglap. Namangha si Liam sa lakas na naibigay ng battle armor kay Mina. Kung makakagawa pa siya ng sapat na armor para sa lahat ng elves, hindi na nila kakailanganin pang umasa sa iba para ipagtanggol ang kanilang sarili. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangan niyang makaisip ng mas marami pang pangalan para sa armor sets, isang bagay na mas lalong nagpapahirap sa kanya. Habang abala si Liam sa pag-iisip ng mga bagong pangalan, sinubukang lumusat ang pinuno ng bandits at ginamit siya bilang hostage. Sinigaw nito na dapat sundin siya ng lahat kung ayaw nilang mapahamak si Liam. Gayunpaman, walang ni isa sa mga residente ng village ang nag-react, alam nilang walang kakayahan ang bandit na saktan si Liam. Sa loob lamang ng isang segundo, isang power missile ang tumama sa panga ng bandit leader, dahilan upang ma-uppercut ito hanggang mawalan ng malay. Nang makita ito ng mga natitirang bandits, agad silang nagpanik at tumakas sa kagubatan, alam nilang wala silang laban kay Liam at sa kanyang hukbo. Kinagabihan, bumalik si Liam sa kanyang pocket dimension upang asikasuhin ang isang mahalagang bagay. Tumawag siya ng water spirits at sinabi sa kanila na nakolekta na niya ang maraming tubig dagat. Kaya naman, hiniling niya sa kanila na paghiwalayin ang asin mula sa tubig upang magamit ito ng mga tao sa village. Sumang-ayon naman ang mga water spirits, kaya sinimulan ni Liam ang pagbuhos ng tubig dagat habang sila ang baalang mag-purify nito. Ngunit, isang water spirit ang lumapit kay Liam dahil may nais itong sabihin. Sa una, hindi niya ito nakilala, pero ipinaliwanag ng water spirit na siya ang unang spirit na nakipagkontrata kay Liam. Nais lamang niyang magpasalamat, dahil mula nang ma-form ang kanilang kontrata, mas lalo siyang lumakas at nag-evolve. Sa katunayan, natutunan na rin niyang mag-possess ng physical objects, isang kakayahang nagsisimula mula sa mid-level spirits. Bagamat hindi gusto ng Spirit Monarch na masyadong makialam ang mga spirit sa mundo ng tao, naintriga si Liam nang malaman niyang may umiiral palang Spirit Monarch. Mas lalo pa siyang naging interesado nang marinig niyang may kakayahan ang water spirit na mag-possess ng mga kagamitan. Sa mid-level spirits, posible nang i-possess ang isang bagay, at ang mga spirit-possessed equipment ay kilalang napakalakas. Dahil dito, naisip ni Liam ang isang bagong eksperimento. Tinanong niya ang water spirit kung handa ba itong tumulong sa kanyang eksperimento, at agad itong pumayag. Binigyan muna niya ito ng pangalan, Zero, upang bigyan ito ng karagdagang buff. Pagkatapos, gumawa siya ng isang battle armor na may disenyo ng isang water spirit at pinasukan ito ni Zero. Matagumpay niyang nalikha ang kanyang unang spirit-possessed battle armor. Dahil dito, ginawa rin niya ang parehong proseso gamit ang fire spirits at nilikha ang 3 spirit-possessed armor sets. Ang mga ito ay ipinamahagi niya kina Reyna, Chris, at Guy. Dahil sa lakas ng mga bagong armor sets, muling lumakas ng husto ang kanilang kapangyarihan. Lahat sila ay handang gamitin ang kanilang bagong lakas upang paglingkuran si Liam. Habang ang layunin lamang ni Liam ay tiyakin ang kaligtasan ng kanyang village, hindi niya namalayang nakaipon na siya ng sapat na military power upang sakupin ang mga karatig nasyon kung gugustuhin niya. At ang mas nakakagulat, wala siyang balak huminto. Sa puntong ito, ang tanging mahalaga kay Liam ay ang kanyang pag-aaral at mastery ng magic. Ngayong maayos na ang lahat sa kanyang kingdom, napagpasyahan ni Liam na bumalik sa kanyang tahanan sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Pagdating niya sa guild, sinalubong siya ni Jode at Asuna, na labis na nagalit sa kanya, hindi dahil sa anupaman, kundi dahil nawala siya ng ilang linggo nang walang paabi. Nagsorry si Liam Hamilton, ngunit ipinaliwanag niyang maraming bagay ang nangyari kaya nakalimutan niyang magbigay ng paalala sa kanila. Sinabi ni Asuna na huwag mag-alala dahil hindi naman ganoon kalaking issue iyon, at ang pinakamahalaga ngayon ay gusto lang nilang makuha ang pera na ipinagkatiwala sa kanya. Hindi agad naintindihan ni Liam kung ano ang tinutukoy nila, kaya ipinaalala ni Jode na ilang linggo na ang nakalipas nang humingi sila kay Liam ng tulong para mag-imbak ng pera para sa kanila. Nang una silang magtagpo ni Princess Scarlet,
binigyan siya ng malaking halaga ng hush money para kay Leon. Kaya't nagdaos si Liam ng isang pulong kasama sila Jode at Asuna upang ipaalam sa kanila ito at upang ibigay ang kanilang bahagi, isang malaking chest na puno ng gintong barya. Habang tinitingnan ang perang ibinibigay ni Liam, nag-aalangan sina Asuna at Jode na tanggapin ang hush money, dahil hindi nila kayang magtago ng kahit isang lihim tungkol kay Liam. Ipinagutos na lang ni Liam na tanggapin nila ang pera, dahil ayaw niyang magbigay ng utos o magpasya para sa kanila. Matapos ang ilang pag-aalinlangan, tinanggap din nila ang pera, ngunit nag-alala sila na baka hindi ligtas para sa kanila na bitbitin ang ganon karaming gintong barya. Kaya't nagdesisyon sila na iimbak na lang ito kay Liam hanggang sa kailanganin nila. Sumang-ayon si Liam at ibinigay sa kanila ang pera, ngunit nagtaka siya kung anong balak nilang gastusin ang lahat ng perang iyon. Hindi sumagot sina Jode at Asuna, ngunit ilang sandali lang, dinala nila si Liam sa isang grimoire store at bumili ng grimoire para sa kanya bilang isang regalo. Tiningnan ni Liam ang grimoire at napansin niyang wala pa siyang nakitang ganitong klaseng spell bago. Agad siyang nagpasalamat kay Asuna at Jode sa pagiging maalalahanan. Matapos nito, nagpunta ang tatlo sa guild upang mag-catch up, at dito nila nalaman na Liam pala ay kasalukuyang nagtatayo ng isang nasyon. Ngayon ay naipaliwanag ni Liam kung bakit siya nawala ng matagal, ngunit tanong niya sa kanila kung anong nais nilang gawin, pumili sila kung nais nilang sumama sa nasyon ni Liam o manatili sa bayan at magpatuloy sa pangangaso. Hindi mahirap para sa kanila ang magdesisyon, dahil saan man si Liam, doon sila pupunta. Masaya si Liam sa kanilang sagot, ngunit hindi pa sila makakabalik sa nasyon niya. May nais pa siyang gawin, kaya't babalik muna sila sa bayan dahil gusto niyang subukan ang grimoire na ibinigay sa kanya ng mga kaibigan. Ginamit ni Liam ang grimoire upang gamitin ang spell para sa dust box at magsimula ng mabilis na mastery training. Binanggit ni Liam na gusto niyang masterin ito, kaya paulit-ulit niyang inikast ang spell ng mabilis hanggang sa magawa niya ito ng perpekto at walang delay. Nagulat sina Jode at Asuna nang makita kung gaano kabilis na master ni Liam ang bagong spell, pero hindi nila alam kung ano talaga ang ginagawa nito. Ipinaliwanag ni Liam na ang spell ay tinatawag na dust box, at sa unang tingin, mukhang pareho ito sa item box dahil maaari kang maglagay ng mga bagay dito. Ngunit may isang malaking pagkakaiba, upang ipakita kung paano ito gumagana, kinuha ni Liam ang isang piraso ng isda at inilagay ito sa dust box sa loob ng 1 minuto. Nang ilabas niya ito, bulok na ito na parang inabot ng maraming araw. Namangha sina Asuna at Jode sa nakita nila at tinanong si Liam kung may gamit ba talaga ang spell na ito. Sa totoo lang, hindi rin niya maisip kung saan ito magiging kapaki-pakinabang, dahil tila wala namang silbi ang isang spell na nagpapabilis ng pagtanda ng mga bagay. Habang iniisip niya ito, napansin niya ang isang waitress na may dalang alak, at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Tumakbo siya palabas, at makalipas ang 1 oras, bumalik siya dala ang isang bote ng freshly squeezed grape juice. Sinabi niya na kung lalagyan niya ito ng yeast at gagamitin ang dust box, posibleng mapabilis ang fermentation process at makagawa ng instant wine. Sinubukan nila ang kanyang plano, inilagay nila ang grape juice sa loob ng dust box sa loob ng 5 minuto, at nang kunin nila ito, naging high quality wine na ito. Hindi lang ito nakakamangha, ito ay isang game changer. Ang proseso ng wine fermentation, na karaniwang inaabot ng maraming taon, ay nagawa nila sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit hindi lang ito limitado sa wine, lahat ng bagay na nangangailangan ng fermentation, tulad ng cheese, soy sauce, suka, at iba pang fermented goods, ay maaaring mabilisan at maramihang gawin gamit ang spell na ito. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Liam sina Jode at Asuna sa kanyang bahay at inilabas ang 10 bote ng wine, bawat isa ay may label mula 1 hanggang 10. Ipinaliwanag niya na inilagay niya ang 10 bote ng grape juice sa dust box sa iba't ibang oras, ang bote #10 ay nasa loob ng 10 oras, ang bote #9 ay nasa loob ng 9 na oras, at iba pa hanggang sa bote #1 na 1 oras lamang ang ginugol sa dust box. Ngayon, nais ni Liam na subukan nila kung may pagkakaiba ang lasa ng bawat isa. Dahil mahilig sa alak, masayang tumulong si Jode sa wine tasting. Kinuha niya ang unang bote, tumikim ng 1 higop, pagkatapos ay sumunod sa pangalawang bote, pangatlong bote, hanggang umabot siya sa pang-10 bote. Si Liam ay medyo mahilig sa alak sa kanyang nakaraang buhay, kaya't medyo naiinggit siya kay Jode, na siyang tanging nakakatikim ng wine. Matapos matikman ang lahat ng bote, tuwang-tuwang sinabi ni Jode na ang 1 oras sa dust box ay katumbas ng 1 taon ng fermentation, ibig sabihin, ang bote na nasa loob ng 1 oras ay lasang 1 taong gulang na alak,
at ang bote na 10 oras ay parang 10 taong gulang na alak. Dahil dito, napagtanto ni Liam na maaari niyang i-streamline ang kanyang produksyon gamit ang spell na ito. Samantala, naiinggit si Asuna dahil si Jode lang ang nakatikim ng wine, ngunit dahil 40 taong gulang na si Jode, siya lang ang may edad para uminom, samantalang sina Liam at Asuna ay masyado pang bata. Matapos ang kanyang eksperimento, dinala ni Liam sina Jode at Asuna sa kanyang nasyon at ipinakilala sila sa lahat. Madaling tinanggap sila ng mga residente, at bilang pagdiriwang sa kanilang pagdating, nagdaos ng isang malaking pista ang bayan upang salubungin sina Jode at Asuna. Iba't ibang species ang naghanda ng kanilang paboritong pagkain para sa pagdiriwang. Chris ang nagluto ng grilled lamb, Guy ang naghanda ng roast beef, at Rom naman ang gumawa ng mushroom soup. Hindi na napigilan ni Asuna ang sarili at agad siyang nagsimulang kumain, sabay na rin ang iba pa. Kinabukasan, dinala ni Liam ang lahat sa kagubatan upang mangolekta ng prutas para makagawa siya ng iba't ibang uri ng alak. Nakahanap sila ng maraming star fruit sa mga puno, kaya't Guy at Chris agad na nagkaroon ng paligsahan kung sino ang makakapitas ng pinakamaraming prutas. Ngunit biglang sumigaw si Reyna sa kanilang dalawa at pinigilan sila. Kung pipitasin nila ang lahat ng prutas ngayon, wala nang aanihin sa susunod na taon. Biglang nakarinig si Liam Hamilton ng isang sigaw mula sa kabilang panig ng kagubatan, kaya't mabilis siyang tumakbo upang alamin ang nangyayari. Laking gulat niya nang makita ang isang lalaki nakakagat sa isa sa mga trolls. Agad niyang ginamit ang power missiles upang itaboy ang lalaki palayo sa troll, ngunit bago pa niya ito maimbestigahan, mabilis itong tumakbo papasok sa kagubatan at naglaho. Samantala, lumapit si Guy upang suriin ang troll na nakagat, si Gun, ngunit napansin niyang tila nag-iiba ang kilos nito. Bigla itong naging marahas at sinubukang kagatin si Guy, kaya napilitan siyang pigilan ito. Naguguluhan si Guy sa nangyayari kay Gun, ngunit naisip ni Liam na maaaring ito ay isang status effect. Kung tama ang kanyang hinala, maaari niyang gamutin ito gamit ang All Clear spell. Agad niyang ginamit ang spell upang tanggalin ang lahat ng status effects kay Gun, at sa kabutihang palad, bumalik ito sa normal at agad na nakatulog. Ngunit hindi pa rin alam ni Liam kung ano ang sanhi ng lahat ng ito. Si Jode, na tila nakakita na ng ganitong kondisyon noon, ay nagbigay ng paliwanag kay Liam, malamang na na-infect si Gun ng isang vampire. Ayon kay Jode, ang mga vampires ay may kakayahang gawing alipin ang kanilang mga kinakagat, at sa normal na pagkakataon, walang paraan upang gamutin ang isang taong nakagat na. Ngunit nagawa ni Liam na gamutin si Gun halos kaagad, isang bagay na tila imposible. Gayunpaman, napansin ni Jode ang isang kakaibang detalye, ang mga karaniwang vampires ay natutunaw sa sikat ng araw, ngunit ang lalaking nakakita ni Liam ay tila hindi apektado. Dahil dito, sigurado si Jode na ang sitwasyon nila ngayon ay konektado sa isang Dracula. Ang Dracula ay isang mutant variant ng vampire na ipinapanganak lamang isang beses bawat ilang siglo. Sa ilalim ng pamumuno nito, ang ibang vampires ay nagiging mas malakas at nagkakaroon ng kakayahang mabuhay sa ilalim ng araw. Kung totoo ngang may isang Dracula sa likod ng lahat ng ito, nasa malaking panganib ang kanilang village. Dahil dito, napagdesisyonan ni Liam na magsagawa ng isang pagsisiyasat upang matukoy kung paano nila matutugunan ang banta ng mga vampires. Ipinadala niya ang isa sa kanyang mga scouts upang hanapin ang lokasyon ng mga vampires. Makalipas ang ilang oras, bumalik ang scout na may dala masamang balita. Natunton niya ang kuta ng mga vampires 10 kilometro sa hilaga, ngunit may isang napakalaking problema, may mahigit 10,000 vampires, at mabilis silang papalapit. Dahil sa dami ng mga ito, nagsimula nang magpanik ang mga residente ng village. Ayon sa ulat ng scout, ang buong populasyon ng lupaing iyon ay tila na-convert na lahat bilang vampires, kasama na ang mga orcs, goblins, at iba pang species. Ang mas nakakatakot pa, dahil lahat ng vampires ay malayang nakakalakad sa araw, walang duda na ito ay dahil sa impluwensya ng isang Dracula. Sa normal na sitwasyon, ang mga vampires ay hindi naman agresibo at mas pinipili ang mamuhay ng tahimik. Ngunit sa ilalim ng kontrol ng Dracula, naging marahas at mapanira ang mga ito. Sinabi ni Guy na dapat nilang pigilan ang vampires bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit hindi sumang-ayon sina Jode at Asuna, napakadelikado ng ideyang harapin ng direkta ang hukbo ng vampires. Bagamat malalakas sila, isang maliit na kagat lamang mula sa isang vampire ay sapat na upang ma-convert ang sinuman sa hukbo nito. Sumang-ayon si Liam na napaka-risky ng isang harapang labanan, ngunit gusto pa rin niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maiwasan ang paglaganap ng vampires.
Kaya't ang unang hakbang niya ay evacuate ang mga kalapit na villages bago pa sila masakop ng vampire horde. Sa kasamaang palad, walang sino man sa mga karatig baryo ang naniwala sa babala ni Liam. Para sa kanila, ang mga vampires ay hindi isang malaking banta. Ngunit makalipas lamang ang ilang oras, umatake ang hukbo ng vampires sa isang orc village. Bagamat matapang na lumaban ang mga orcs, mabilis silang napasuko at kinain ng vampires. Ngayon, lahat ng orcs ay naging vampires na rin, habang sinusubaybayan ito ng kanyang scout, may isang kakaibang vampire na lumitaw sa labanan, hindi tulad ng iba, ito ay may malakas na presensya. Lahat ng ibang vampires ay lumuhad sa harap nito, bilang tanda ng kanilang pagkilala sa kanilang pinuno. Pagkatapos, ginamit nito ang isang hindi pangkaraniwang kakayahan upang buhayin muli ang lahat ng mga patay na vampires mula sa labanan laban sa mga orcs. Sa puntong ito, wala nang pag-aalinlangan si Liam, ang vampire na nakita ng scout ay ang Dracula mismo. Ngunit ngayon, may mas malaking problema sila, kung kaya ng Dracula na buhayin muli ang kanyang mga nasawing alagad ng walang limitasyon, walang katapusang hukbo ng vampires ang kanilang haharapin. Ang tanging paraan upang tuluyang matapos ang banta ng hukbong ito ay patayin ang Dracula mismo. Mukhang imposible nang makalapit kay Dracula dahil sa napakalaking bilang ng kanyang hukbo, ngunit may perpektong plano si Liam Hamilton upang talunin ito. Tinawag niya ang mga tribe leaders pati sina Asuna at Jode upang tumulong sa kanyang estratehiya. Sa huli, ang 5 sa kanila ang humarap sa hukbo ng vampires sa isang makitid na lambak. Habang dumarating ang mga vampires, agad nilang sinuot ang battle armor na ginawa ni Liam at sinimulang lipulin ang mga kalaban. Nagkalat ang mga katawan ng vampires, at habang patuloy silang nagsisibagsak sa kaliwat kanan, napagtanto ni Guy na sapat na ang pinsalang nagawa nila. Panahon na upang umatras at akitin si Dracula palabas. Siguradong sigurado, lumitaw si Dracula mismo sa harapan nila. Bago pa nito ma-revive ang kanyang mga nahulog na alagad, biglang lumitaw si Liam at agad siyang tini-teleport palayo. Nagulat si Dracula, paano nagawa ni Liam na ilipat siya ng pwesto laban sa kanyang kagustuhan. Lalong humanga si Dracula kay Liam at tinanong kung ano ang ginawa niya. Ipinaliwanag ni Liam na tini-teleport niya sila 100 kilometro palayo upang hindi na siya makapag-ugnayan sa kanyang hukbo. Naniniwala si Liam na matatapos ang kaguluhang ito kapag natalo niya si Dracula, ngunit bago magsimula ang kanilang laban, inalok muna niya ito ng mapayapang solusyon, huminto sa pag-convert ng ibang species bilang alipin at makipamuhay ng mapayapa. Tumanggi si Dracula, dahil hindi siya titigil hanggat hindi niya nako-convert ang lahat ng mas mababang nilalang upang maging kanyang mga tagasunod. Dahil dito, wala nang ibang pagpipilian si Liam, inilunsad niya ang ilang power missiles kay Dracula. Sa kasamaang palad, kahit tumama ng direkta ang kanyang mga atake, hindi man lang ito nasaktan. Nag-disintegrate si Dracula at muling lumitaw sa likod ni Liam, subalit nagawa niyang mag-teleport palayo bago siya matamaan. Sinubukan naman ni Liam na saksakin siya gamit ang Holy Lances, ngunit kahit na tumagos ang mga ito sa katawan ni Dracula, muli lang siyang nag-reform na parang walang nangyari. Nagpatuloy ang kanilang laban, inuudyok ni Dracula si Liam na mag-teleport, at sa sandaling gawin ito ni Liam, mabilis siyang hinawakan ni Dracula. Bago pa man siya mabigyan ng fatal bite, gumamit si Liam ng clone swap at agad na inidispel ang kanyang katawan, nakaiwas siya sa napakalapit na panganib. Alam niyang isang maling galaw lamang at magiging alipin na siya ng Dracula, kaya pinag-iisipan niyang gamitin ang Guardian Raiden Armor upang mapataas ang kanyang kapangyarihan. Ngunit kung gagamitin niya ito, mauubos ang kanyang mana, kaya hindi niya ito maaaring gamitin hanggat hindi siya sigurado sa isang tiyak na paraan upang talunin si Dracula. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng uri ng spells, ngunit wala ni isa ang gumana. Sinabi ni Dracula na walang silbi ang pagtutol ni Liam, dahil hindi siya maaaring saktan ni Liam anuman ang gawin niya. Si Dracula ay immortal, nasa labas siya ng mga batas ng mundong ito, kaya't hindi siya maaaring mamatay. Ang kanyang katawan ay isa lamang lalagyan upang ubusin ang life force ng iba, at hanggat umiiral ang mundo, mananatili siyang buhay. Napaisip si Liam sa sinabi ni Dracula, kung hindi siya buhay, hindi siya dapat sakop ng mga batas ng mga buhay na nilalang. Habang mahigpit ang pagkakahawak ni Dracula sa kanya, bigla siyang gumamit ng Dustbox spell. Sa normal na pagkakataon, hindi maaaring ilagay ang mga buhay na nilalang sa Dustbox, ngunit dahil hindi buhay si Dracula, hindi siya sakop ng limitasyong ito. Sa isang iglap, naisara ni Liam ang Dustbox, na-trap si Dracula sa loob. Ngayon, ang tanging kailangan gawin ni Liam ay hintayin ang oras na lumipas, habang nasa loob ng Dustbox,
Mabilis na tatakbo ang panahon para kay Dracula hanggang maubos ang kanyang life force. Tumayo si Liam sa labas ng dustbox sa loob ng 10 oras, ibig sabihin, 10 taon ang lumipas para kay Dracula. Sa wakas, naupos ang kanyang enerhiya o maaaring nagsawa siya sa sobrang tagal, kaya napunta siya sa isang estado ng suspended animation. Sa ganitong paraan, matagumpay na natalo ni Liam si Dracula. Ito ang pagtatapos ng episode 7.